Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 401-06. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Akala ko orihinal na ang iyong likas na talento ay hindi dapat mas mababa kaysa kay James, kaya nagkaroon ako ng ganitong pag-iisip. Matalim na sumulyap si Alvin kay Morris habang nagsasalita ito. Ngunit hindi ko akalain na mayroon kang nakaraan na ganoon. Sa ganitong paraan, hindi lamang mababa ang iyong likas na talento kay James, ito ay lubos na nahihigitin si James at itinapon siya sa malayo. Ngayong araw pagkatapos malaman ni Alvin ang tungkol sa nakaraan ni Morris, napabuntong hininga siya ng may damdamin at hindi maiwasang mabigla. Si Morris na talagang nasa ilalim ng napakahirap na sitwasyon ay talagang nakapasa sa 7-star sword sect outer court disciple test at naging isang 7-star sword sect na disipulo. Ang taas ng likas na talento ni Morris sa martial daw ay makikita mula rito. Kung hindi ko ubusin ang 10,000 years stalactite milk, malamang na mas mababa ang natural kong talento kaysa kay Morris. Hindi napigilan ni Alvin ang buntong hininga sa kanyang puso. Sa lahat ng paraan dito, higit na umaasa siya sa mga alaala at kakayahan ng Rebirth Martial Emperor. Bagamat hindi masama ang kanyang likas na talento, kung hindi dahil sa lahat ng iniwan, siya ng Rebirth Martial Emperor, imposibleng lumaki siya ng ganoon kabilis. Ang likas na talento ni Morris ay sa halip ay aktwal na likas na talento. Ang isang tao na walang mga medicinal pill para tumulong sa cultivation ay pumasok sa 7-star sword sect at naging miyembro nito. Sa mga tuntunin ng likas na talento, bagaman hindi ito maihahambing sa kanyang kasalukuyang likas na talento, ito ay itinuturing pa rin na napakataas. Marahil, ito ay tulad ng sinabi ng guro ng Fake the Pick na si Kenshin. Ang likas na talento ni Morris ay hindi mas mababa sa alinman sa 5 dakilang young master na iyon. Bigla, ang nagbabagang tingin ni Jiho ay bumaril kay Morris habang dahan-dahan niyang sinabi, "Payag ka bang kunin ako bilang iyong guro?" Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Bagamat sinadyang pigilan ni Jiho ang kanyang kalooban nang magsalita siya ng mahinahon, naramdaman pa rin ni Alvin ang pananabik sa puso ni Jiho sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang matinding espiritual na lakas. Malinaw, lubos na nasisiyahan si Jiho kay Morris. Sa sandaling matapos magsalita si Jiho, ang ilang mga alagad sa labas ng korte ng 7-star sword sect na namamahala sa pag-aalaga sa mga kwadra ay tumingin kay Morris na may naiinggit na mga ekspresyon. Malinaw nilang alam sa kanilang puso na pagkatapos ng araw na ito, itong senior brother na si Morris na mas bata sa kanila ay aakyat sa langit. Ngunit ang taong kinauukulan ay sa halip ay lubos na natulala, na para bang hindi siya naniniwalang totoo ang lahat ng ito. Morris. Sinipa ni Alvin si Morris bago siya tuluyang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, pagkatapos ay tumingin kay Jiho na may excited na ekspresyon habang siya ay sumagot. Payag ako. Para kay Morris, ang lahat ng ito ay masyadong biglaan at nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na para bang isang payang nahulog mula sa langit. Mabuti. Hindi ko inaasahan na ako, si Jiho, ay nawalan lamang ng isang personal na disipulo, ngunit ang langit ay nagbigay sa akin ng isa pa. Mula ngayon, ikaw, Morris, ay magiging aking personal na disipulo, at ang aking nakasaradong disipulong pinto. Aalagaan kita sa abot ng aking makakaya. Tawa ng tawa si Jiho at ang kalungkutan sa kanyang mukha dahil sa pagkakanulo ni James ay tuluyan ng nawala. Congratulations, sect leader. Si Alvin ang unang bumati kay Jiho. Congratulations, sect leader. Binati rin nina Frank, Sonny, Kenshin, at Benji si Jiho. Ang ilang mga disipulo ng 7-star sword sect na namamahala sa pag-aalaga sa mga kwadra ay nagmamadaling bumati kay Morris at Jiho. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng mapagpakumbabang ekspresyon nang tumingin sila kay Morris. Alam nila ng malinaw sa kanilang puso na mula ngayon, ang senior brother na ito ay nagbago mula sa isang ligaw na manok tungo sa isang phoenix at pumailang lang sa langit. Sa kasalukuyan, kahit ang Grand Rock ay tumango kay Jiho. Salamat, Kuya Pong. Nakangiting tumango si Jiho kay Grand Rock, at ang kanyang mga salita ay naglalaman ng paggalang. Malinaw, binabati rin ng Grand Rock si Jiho kanina. Morris,
Ito si Elder Pong, siya ang ating 7-star sword sex guarding revered elder. Nang makita niyang tumingin si Morris sa Grand Rock at tila bahagyang natakot, bahagyang ngumiti si Alvin at sinabing, huwag kang matakot, batiin mo si Elder Pong. Kuya Pong. Si Morris ay nagmamadaling yumuko ng may paggalang sa Grand Rock. Tumango ang Grand Rock at lumitaw ang ningning ng kasiyahan sa matalas niyang mga mata, pagkatapos ay sinulyapan niya si Jiho. Parang sinasabi kay Jiho, ang personal na alagad na kinuha mo ngayon ay mas mahusay kaysa sa walang utang na loob na bastos na iyon mula sa dati. Swoosh! Swoosh! Kasabay ng panginginig ng mga pakpak ng Grand Rock na parang mga ulap na tumatakip sa kalangitan, ang grupo ni Alvin ay lumipad sa langit. Sa kasalukuyan, mayroong dagdag na tao sa grupo ni Alvin. Morris. Senior Brother Alvin, salamat. Noong araw na iyon, nang ibigay ni Alvin kay Morris ang 1,000,000 pilak, lubos na siyang nagpapasalamat kay Alvin. Ngayon, sa tulong ni Alvin, nagawa niyang kunin ang pinuno ng 7-star sword sect, Jiho, bilang kanyang master. Para sa kanya, ito ay walang alinlangan na isang napakalaking kapalaran. Ang pasasalamat na mayroon siya kay Alvin sa kanyang puso ay nasa taas nito. Ang napakalaking pabor na ito ay isang bagay na hindi niya nabayaran. Magsumikap at mag-cultivate ng maayos para maaga mo ang sect leader at maging susunod na sect leader ng 7-star sword sect sa hinaharap. Tumingin si Alvin kay Morris at bahagyang ngumiti. Tumingin siya ng husto kay Morris. Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pagkagulat ni Morris at naging sanhi ng hindi niya mapigil ang iling ang kanyang ulo. Senior Brother Alvin, kahit na kailangang may pumalit sa sect leader sa hinaharap, ikaw pa rin ang dapat na gagawa nito. Sa aking paningin, walang sino man sa 7-star sword sect ang mas kwalipikado kaysa sa senior brother na pumalit sa master at maging susunod na 7-star sword sect's leader. Tumingin si Jiho at ang iba pa kay Alvin dahil ang kanilang mga iniisip ay katulad ni Morris. Nadama nilang lahat na si Alvin ang pinakamahusay na pagpipilian upang maging susunod na pinuno ng 7-star sword sect. Umiling si Alvin at ngumiti nang makita niyang naging sentro siya ng atensyon sa isang iglap, pagkatapos ay nagkibit-balikat siya habang nakatingin sa malayo. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, ang posisyon ng sect leader ng 7-star sword sect ay hindi angkop sa akin. Ang aking mga hangarin ay wala sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang aking mga hangarin ay wala sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang sinabi ni Alvin sa huli ay walang alinlangan na malinaw na nakilala ang kanyang paninindigan. Maaga o huli ay aalis siya sa Azure Forest Imperial Kingdom para sa mas malawak na mundo. Natahimik si Jiho at ang iba pa nang marinig nila si Alvin. Ngayon lang nila napagtanto na sa paglilinang ni Alvin, kung magpapatuloy siya sa pananatili sa 7-star sword sect at sa Azure Forest Imperial Kingdom, talagang ililibing nito ang kanyang kinabukasan. Ang dahilan kung bakit pinagtaksilan ni James ang sect leader at ang 7-star sword sect natin ay malamang dahil sa sinabi ng sect leader noong martial competition ng 5 dakilang sekta, nang ihayag ng sect leader na gusto niyang gawin si junior brother Alvin bilang susunod na 7-star sword sect's leader. Malamig na sumangot si Sonny, at nang banggitin niya ang taksil na si James, isang piraso ng malamig na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata at sinabi niya sa mahinang boses, kung alam niya na si junior brother Alvin ay ganap na walang intensyon na kunin ang posisyon ng sect leader, iniisip ko kung ano ang magiging ekspresyon niya. Kung alam niya, malamang magagalit siya to the point na dumura siya ng dugo. Hindi napigilan ni Benji na matawa. Traitor lang yan, walang dapat pag-usapan. Pinandilatan ni na Frank at Kenshin sina Sonny at Benji, sumulyap kay Jiho na may pahiwatig na tingin. Malinaw, binabalaan sila ng 2 Pickmasters na huwag tanggalin ang mga langib ng sect leader. Nahiyang ngumiti ang dalawa at hindi na naglakas loob na magsalita pa. There's no harm done, I've seen past it. Napansin ni Jiho ang mga kilos ni na Frank at Kenshin, pagkatapos ay umiling at ngumiti. Pakiramdam ko ay maswerte ako ngayon. Mapalad na umalis si James sa 7-star sword sect. Kung hindi, mahirap para sa akin na isipin kung ano ang nangyari sa 7-star sword sect habang nasa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, maituturing kong nakinabang ako sa isang kasawian at kinuha ko si Yu bilang aking personal na alagad.
Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Jiho kay Morris, at si Morris ay nakalulugod sa kanyang mga mata kahit gaano pa siya tumingin kay Morris. Sa mga tuntunin ng karakter at likas na talento, higit na nalampasan ni Morris si James. Sa kabutihang palad, naunawaan ni Alvin kung ano ang hindi nakikita ng iba. Kung hindi, ang disipulong ito ng sect leader ay maaaring natabunan ng alikabok para sa Diyos alam kung gaano katagal. Bahagyang ngumiti si Frank. Talaga. Ipinahayag ni Kenshin ang kanyang malalim na pagsang-ayon. Oo, lahat ito ay salamat kay Alvin sa pagkakataong ito. Alvin, ako, si Jiho, ay tatandaan ang pabor na ito, tumingin si Jiho kay Alvin at same time na sinabi. Sect leader, you used. Maliit na bagay lang ito sa akin, ilang salita lang ang nasabi ko. Umiling si Alvin nang walang kahit katiting na intensyon na mag-claim ng kredito para sa kanyang sarili. Maliit na usapin ito sa iyo, ngunit napakalaking bagay para sa akin. Ang pagkuha kay iyo bilang aking personal na disipulo ay nagbigay daan sa akin na makita ang maraming bagay. Marahil, mali ako sa simula at hindi dapat ako nag-aksaya ng aking oras at lakas upang alagaan ang isang taong tulad ni James. Napabuntong hininga si Jiho, at nang matapos siyang magsalita, bahagyang hindi niya ito pinansin. Ang personal na alagad na buong puso niyang alagaan ay naging isang walang utang na loob na bastard sa huli at lumipat sa ibang sekta. Kahit na nalampasan na niya ito, may mga tinik pa rin sa puso niya. Tulad nga ng kasabihan, maaaring kilala natin ang mukha ng isang lalaki ngunit hindi ang puso niya, sect leader, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Naaaliw si Alvin. Tumango si Jiho at hindi nagsalita. Lumitaw ang malamig na ilaw sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa silangan. Ang Origin Convergent Sect ay nasa direksyong iyon. Biglang napansin ni Alvin na tumingin si Morris na may mga bakas ng pagtataka na naghalo sa loob, na parang may gustong itanong kay Alvin ngunit hindi siya nagsalita ng ganoon katagal dahil tila natatakot siyang lumabag sa isang bawal. Si Morris ay nasa ika-6 na antas lamang ng Origin Core Stage ngayon at hindi niya nagawang i-condense ang kanyang Origin Energy sa tunog. Dahan daw ang ipinaalam ni Alvin kay Morris ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa pamamagitan ng voice transmission. Nang malaman ni Morris ang lahat tungkol kay James, siya ay may galit na ekspresyon at ang kanyang mga mata ay naglabas ng layuning pumatay, pagkatapos ay tumingin siya kay Jiho at same time na sinabi. Guro, darating ang araw na papatayin ko ang James na iyon gamit ang sarili kong 2 kamay at linisin ang basura mula sa ating sekta. Tumango si Jiho at ipinakita sa kanyang mukha ang isang taos-pusong ngiti. Naniniwala si Master na magagawa mo ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba ang Grand Rock sa bakanteng espasyo sa labas ng Duby Hall. Ang grupo ni Alvin ay umalis sa likod ng Grand Rock na maluwang na parang lupa. Kuya Pong, pasensya na sa abala sa iyo. Bahagyang yumuko si Jiho sa Grand Rock. Ang oras ng Grand Rock sa 7-Star Sword Sect ay mas mahaba pa kaysa sa 2 Guardian Elders, at kahit na ito ay isang demonyong hayop, kinuha niya ang Grand Rock na parang senior. Tumango ang Grand Rock pagkatapos ay ikinumpas ang kanyang mga pakpak habang pumailan lang siya sa langit. Bago siya umalis, ang kanyang pares ng mabangis at malalim na mga mata ay sumulyap kay Alvin, pagkatapos ay lumipad siya sa mga ulap at ambon para mawala sa kalangitan. Nagpaalam si Alvin sa sect leader at sa iba pa, pagkatapos ay direktang umalis. Pumunta siya sa Arcade Hall. Alvin. Sa loob ng Arcade Hall, nagliwanag ang mga mata ng Arcade Pixmaster, si Jean, nang makita niya si Alvin, pagkatapos ay bahagyang nagtanong. Kumusta ang kinalabasan ng martial competition ng 5 dakilang sekta sa pagkakataong ito? Ang personal na alagad ba ng sect leader na si James, ay nakakuha ng pwesto sa nangungunang 3 sa martial competition. Bilang pickmaster ng Arcade Pick, medyo matulungin si Jin sa martial competition ng 5 dakilang sekta. 402. James. Ang mga kilay ni Alvin ay hindi maiwasang mapakunot ang noo nang marinig niyang binanggit ni Jean si James, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang hindi maganda tingnan. Ano? Nagtatakang tanong ni Jean. Umiling si Alvin at dahan-daang ibinalik ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Katatapos lang magsalita ni Alvin nang tuluyan ng naging malungkot ang ekspresyon ni Jean. Swoosh!
Isang kakilakilabot na kahangahangang paraan ang tumalon mula sa katawan ni Jean, at tila nag-transform sa isang nakakatakot na halimaw na tumangay sa paligid. Bagamat hindi ito nagdulot ng anumang panggigipit kay Alvin, naging sanhi pa rin ito ng bahagyang paggalaw sa kanya. Malinaw niyang nararamdaman na sa sandaling ito, ang kahangahangang paraan na tumalon mula kay Jean ay talagang mas malakas kaysa sa kahangahangang paraan ni Kenshin, at hindi mas mababa kaysa kay Elder Pang. James. Dahan daw ang nagsalita si Jean gamit ang boses na naglalaman ng nakakatakot na lamig sa loob. Si Kelly dapat ay naglilinang sa kanyang silid, pumasok ka at hintayin siyang magising. Pagkatapos niyang sabihin ito kay Alvin, kumislap ang anyo ni Jean, nag-transform sa isang umaagos na liwanag upang mawala sa arcade hall at mawala sa harap ng mga mata ni Alvin. Naunawaan ni Alvin na tiyak na pumunta si Jean upang hanapin ang pinuno ng sect. Arcade Hall. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta rito si Alvin, at mabilis niyang hinanap ang silid ni Kelly at pumasok. Pagkapasok niya, nakita niya si Kelly na naka-crossleg sa kama at naglilinang. Talagang masipag ang batang babaeng ito. Umiling si Alvin at ngumiti habang nakatingin kay Kelly na lubusang nalubog sa paglilinang. Swoosh! Sa sandaling ito, narinig ni Alvin ang isang sipol sa kanyang tainga, at sa sumunod na sandali ay bahagyang bumagsak ang kanyang balikat. Squeak squeak! Kasunod nito, isang alon ng sabik na sigaw ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Bahagyang mahina ang mga iyak na halatang sinadyang pinipigilan, na para bang ang tunog ay labis na natatakot na abalahin si Kelly na nakalubog sa paglilinang. Munting ginto, anong problema? Napansin ni Alvin na may sira, kaya tumalikod siya at lumabas ng silid, pagkatapos ay inilagay sa kanyang kamay ang maliit na gintong daga sa kanyang balikat at nagtanong. Squeak squeak! Ang mga mata ng maliit na gintong daga ay kumikislap habang nakatingin kay Alvin, at walang tigil itong tumango, tila may ipinapahayag. Sumimangot si Alvin. Sa huli, hindi niya maiwasang iabot ang kanyang espiritual na lakas papunta sa maliit na gintong daga. Nang maramdaman ni Alvin ang mga pagbabago ng origin energy sa loob ng katawan ng maliit na gintong daga, ang kanyang mukha ay hindi naiwasang magbago sa isang ekspresyon ng pagkagulat. Ikaw. Nakalusot ka na sa Void Priang stage. Ang maliit na gintong mouse ay tumango at ang jade na mga mata nito ay naglalaman ng bahagyang pag-aalala na ekspresyon sa loob. Naramdaman mo na ba ang 6-9 Heavenly Tribulation? Tila may naramdaman si Alvin, at naningkit ang kanyang mga mata habang nagtatakang nagtatanong. Muling tumango ang maliit na gintong daga. Tara na. Hindi nangahas si Alvin, hinawakan niya ng mahigpit ang maliit na gintong daga pagkatapos ay direktang nag-flash palabas ng arcade hall upang bumaba sa pantay na lupa sa labas ng arcade hall. Hindi ito magagawa, hindi mo malalampasan ang iyong 6-9 Heavenly Tribulation dito. Kapag ang 6-9 Heavenly Tribulation ay bumaba dito, hindi lang ang arcade hall ang masisira, maging ang spirit point ay masisira. Pupunta tayo sa Primeval Forest. Tiningnan ni Alvin ang maliit na gintong daga sa kanyang kamay at nagtanong. Kaya mo na bang lumipad ngayon? Tumango ang maliit na gintong daga at iniwan ang kamay ni Alvin upang lumutang sa hangin, pagkatapos ay iwinagayway ang mga paa nito na parang tao, itinuro ang silangan at itinuro ang kanluran. Para bang ito ay isang maliit na direksyon na hinamon ng mouse. No wonder. Nagtataka ako kung bakit hindi ka direktang umalis para madaig ang 6-9 Heavenly Tribulation, kaya pala hindi mo alam ang iyong paraan. Nakita ni Alvin ang eksenang ito at biglang naunawaan. Ito ay isang bagay na hindi mo maihahambing sa Little Black at Little White. Nagpatuloy si Alvin. Squeak squeak! Katatapos lang magsalita ni Alvin nang hindi mapakali ang maliit na gintong daga. Malinaw, labis itong hindi nasisiyahan sa sinabi ni Alvin, pagkatapos ay ipinilig ang maliit nitong ulo habang inilalabas nito ang sama ng loob sa puso nito. Little fellow, hindi ka nagre-resign. Tumawa si Alvin. Squeak squeak! Nang makita niya ang maliit na gintong daga na sumisigaw muli sa gulat, hindi itinuloy ni Alvin ang panunokso dito. Paano ito? Isama mo ako sa paglipad at ako ang manggenguna. Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, sinulyapan ni Alvin ang katawan ng maliit na gintong daga na kasing laki ng kamao ng isang sanggol at may ekspresyon ng pag-ayaw sa kanyang mukha.
Ngunit, maaari ba akong dalhin ang iyong maliit na katawan sa paglipad? Squeak squeak! Ang munting gintong daga ay nagmamadaling tumango. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Alvin, ang katawan ng maliit na gintong daga ay nanginig na nagsimulang lumaki. Sa huli, tila nag-transform ito sa isang 3 metrong taas na burol, isang malambot na burol. Swoosh! Nagulat si Alvin saglit, pagkatapos ay hindi nag-atubiling sumilip sa likod ng maliit na gintong daga, at naramdaman niyang ang lugar na kanyang narating ay ganap na malambot. Diretso lang na umupo si Alvin. Comfortable. Much better than the sofas from my previous life. Squeak squeak, lalong nag-aalala ang boses ng maliit na gintong daga. Iniabot ni Alvin ang kanyang kamay upang ituro ang direksyon ng primeval forest habang sinasabi niya, sige, tayo na. Sa ganoong paraan, agad na gumalaw ang maliit na gintong daga. Whoosh! Isang gintong liwanag ang dumaan at naglaho sa labas ng arcade hall. Habang nakaupo siya sa likod ng maliit na gintong daga at pinalipad nito, hindi napigilan ni Alvin ang kanyang ulo. Sabi nga sa kasabihan, kasing mahiyain ng daga, talagang hindi ito mali kahit kay Titing. Kahit na ang maliit na gintong daga na nagmula sa isang Jade Eyes Heavenly Mouse ay hindi nakatakas mula rito. Kung ito ay anumang iba pang Void Prying stage na demonyong hayop, malamang na naghanap ito ng isang lugar upang madaig ang makalangit na kapigatian sa unang posibleng sandali nang maramdaman nito ang 6 na kapigatian sa langit. Ang maliit na gintong mouse na ito sa halip ay hindi nang ahas na gumala ng mag-isa, na para bang natatakot itong mawala o baka makatagpo ng isang uri ng panganib. Yung gubat doon. Sa ilang sandali, ang titig ni Alvin ay tumago sa ulap at ambon upang makita ang walang hangganang malawak na kagubatan sa di kalayuan, at ito ay ang primeval na kagubatan. Bagamat alam na niya noon pa man na ang primeval forest ay napakalawak, nang tingnan talaga ito ni Alvin mula sa langit, hindi pa rin niya maiwasang bahagyang mabigla. Ito ay masyadong malaki. Ngayon magtaka na siya ay naglaan ng napakaraming oras para lamang lumipat malapit sa panloob na lugar. Bang! Sa sandaling ito, nanginginig ang eardrum ni Alvin, at narinig niya ang tunog ng kulog mula sa kanyang mga tainga, at agad siyang namutla habang sumisigaw siya sa mahinang boses. Munting ginto, bumaba ka. Mabilis kang bumaba. Nang bumulusok pababa ang maliit na gintong daga, itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at kitang-kita niya ang ulap at mga ulap sa abot tanaw na kumukulong, na agad na bumubuo ng mga ripples na pumipihit sa vortex. Kasunod nito, ang lahat ng mga ulap at ambon ay pinagsama-sama ng puyo ng tubig, na nagiging isang bola ng madilim na ulap na walang tigil na kumulo. Matalim ang mga mata ni Alvin at malinaw niyang nakikita na sa gitna ng puyo ng tubig, sa loob ng madilim na ulap, isang strand ng violet na kidlat ang tumatalon sa paligid, at habang lumilitaw ang violet na kidlat, nagsimula itong tumalon sa mas mataas na frequency at labis na nakakatakot. Bilis! Bilis! Hinimok ni Alvin ang maliit na gintong daga. Bilang isang taong sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, natural na alam ni Alvin kung ano ang susunod na mangyayari. 6 na kapigatian sa langit. Sa loob ng Cloud Continent, hindi alintana kung ito ay isang tao ng demonyong hayop, sa sandaling makapasok sila sa Void Prying stage, pagkatapos ay iguguhit nila ang 6-9 Heavenly Tribulation sa loob ng maikling panahon. Karaniwan, hindi magkakaroon ng anumang panganib. Siyempre, ang kawalan ng panganib na ito ay nalalapat lamang sa unang antas ng Void Prying stage na martial artist o demonyong hayop. Kapag ang isa ay nagtagumpay sa makalangit na kapigatian, walang labas na maaaring naruroon sa loob ng isang lugar na 100 metro. Kung hindi, 2 makalangit na kapigatian ang bababa sa parehong oras. Ang isa ay tatango sa taong kailangang madaig ang makalangit na kapigatian, samantalang ang isa ay itutuon sa tagalabas. Ang mga panlabas na pinag-uusapan ay magiging katulad ng kasalukuyang Alvin. Dadalhin siya ng 6-9 Heavenly Tribulation bilang isang taong gustong tumulong sa maliit na gintong daga upang madaig ang kapigatian at nais na harmonin ang kapangyarihan ng langit. Swoosh! Ang bilis ng pagbulusok pababa ng maliit na gintong daga ay hindi mapapantayan, at nakikita ni Alvin na ang lupa ay walang tigil na papalapit. Kaunti pa. Kaunti na lang. Tumitig si Alvin sa lupa, hanggat angkop ang taas, lulendag siya pababa sa unang posibleng sandali.
Para sa kanya, ang maliit na gintong daga ay kasalukuyang walang pinagkaiba sa isang Diyos ng mga salot, at kung siya ay patuloy na mananatili sa loob ng isang lugar na 100 metro ng maliit na gintong daga, kung gayon siya ay ganap na nanliligaw sa kamatayan. Ang maliit na gintong daga ay hindi natatakot sa 6-9 heavenly tribulation na iyon, ngunit ito ay isang pag-iral na mahirap panindigan sa kanya. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kahit na ang unang kidlat sa 6-9 heavenly tribulation, ang pinakamahinang kidlat sa panahon ng kapigatian, ay sapat na upang ihambing sa isang buong puwersang strike mula sa isang half-step void stage na martial artist. Ang isang half-step void stage na martial artist ay isang pag-iral na lumampas sa ika-9 na antas ng nascent soul stage, at nagtataglay ng lakas na maihahambing sa 1,500 sinaunang mammoth. Malayo ito sa isang bagay na nagawang labanan ni Alvin. Bang! 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 Ang mga alon ng mapang ipong kulog ay umalangaw-ngaw mula sa abot tanaw, sa tuwing pumapasok ito sa mga tainga ni Alvin, magiging sanhi ito ng pamumutla ng kanyang mukha, at walang tigil niyang hinihimok ang maliit na gintong daga. Little Gold, mas mabilis. Mas mabilis. Sa sandaling bumaba ang 6-9 heavenly tribulation at nasa loob pa rin siya ng 100 metro mula sa maliit na gintong mouse, pagkatapos ay bababa ang 6-9 heavenly tribulation na may dalawang kapigatian. Isa para sa maliit na gintong mouse, at ang isa para sa kanya. Kahit na tinulungan siya ng maliit na gintong daga na ipagtanggol laban sa unang kidlat, tiyak na hindi siya makakalayo ng 100 metro mula sa maliit na gintong daga bago bumaba ang pangalawang kidlat. Kahit na ito ay ang maliit na gintong daga, kailangan pa rin itong seryosohin ang pangalawang kidlat, at hindi nito mailihis ang atensyon sa pangangalaga sa kanya. Kaya, kailangan niyang mabilis na umalis sa Diyos ng mga salot, Little Gold, bago bumaba ang unang kidlat. Bilis! Bilis! Nag-alab ang puso ni Alvin sa pagkabalisa nang marinig niya ang mga kulog na naganap sa mataas at mas mataas na frequency. Kahit na ang lupa sa ilalim ng kanyang pakiramdam ay walang tigil na lumalapit, ang kanyang puso ay ganap pa rin sa kanyang lalamunan. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na ang unang kidlat mula sa 6-9 heavenly tribulation ay malapit nang bumaba. Bang! 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 Ang puyo ng tubig sa abot tanaw ay walang humpay na umikot at naliko. Sa loob ng bola ng madilim na ulap, ang kulay violet na kidlat ay nagsawang at kumikislap habang sila ay naglalabas ng nakakatakot na aura, at nagdadala ng isang enerhiya na tila kaya nitong lipulin ang lahat. Ito ang lakas ng 6-9 heavenly tribulation. Ang lakas ng kalikasan. Ang lakas ng langit. Swoosh! Ang maliit na gintong daga ay bumulusok pababa sa buong bilis, na may napakabilis na tila naging isang gintong kidlat. Little Gold, ang 6-9 heavenly tribulation ay isang formalidad lamang para sa iyo. Panoorin kita mula sa malayo, nagmamadaling sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga nang makita niyang unti-unting lumalapit ang lupa. Squeak squeak, sagot ng maliit na gintong daga na may tinig na naglalaman ng bakas ng pananibik na halo sa loob. Malinaw, hindi ito natatakot kahit kay titing kapag nahaharap sa 6-9 heavenly tribulation. Tulad ng inaasahan sa inapo ng Jade-eyed Heavenly Mouse. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sabay titig nito sa lupa na hindi kalayuan sa kanya. Nang makita niya ang lupa ay nasa harapan niya mismo, si Alvin ay nagpapuwersa sa kanyang mga binti, ang kanyang origin energy ay tumaas at ang kanyang wind force ay tumakas, at siya ay umalis sa likod ng maliit na gintong daga. Ipoipo. Si Alvin ay hindi nang ahas na mag-alinlangan kahit kaunti at sumabog sa lakas ng kanyang buong katawan upang dumiretso sa lupa. Nang papalapit na siya sa lupa, ang quake energy na nag-vibrate hanggang sa limitasyon ay lumitaw at nagngangalit sa ilalim ng kanyang mga binti. 403. Sa wakas ay bumaba si Alvin sa lupa at ginamit niya ang kanyang origin energy, wind force, at quake energy para i-neutralize ang karamihan sa puwersa mula sa kanyang paglapag. Kahit noon pa man, naramdaman pa rin niya ang matinding pananakit sa kanya, at ang mga buto ng kanyang mga binti ay may mga bakas ng bali. Sobrang sakit.
Namutla ang mukha ni Alvin, at hindi siya nagdalawang isip na bawiin at lunukan ang grade 6 na Great Recovery Pill, pagkatapos ay circulate ang kanyang origin energy upang matuno ang nakapagpapagaling na lakas ng pill at mabawi ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, muli siyang gumamit ng puwersa sa kanyang mga binti, at ang kanyang origin energy ay lumundag habang siya ay kumikislap. Ipoipo. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang bug zone ng hangin na kumikislap patungo sa malayo, at sinubukan sa abot ng kanyang makakaya na tumakas mula sa Diyos ng mga salot, Little Gold. Bang! 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 Ang mga thunderclaps na umalangaw-ngaw sa abot tanaw ay walang katumbas na butas sa tainga, at naging dahilan upang si Alvin ay tila nahaharap sa isang mabigat na kaaway. Kung ito ay sa isang ordinaryong oras, ang distansyang 100 metro ay mangangailangan lamang ng maikling sandali para mag-flash out si Alvin mula rito. Pero ngayon, halos. Sa sandaling ito, ang puso ni Alvin ay nag-aapoy sa pagkabalisa, dahil alam niyang nakikipagkompetensya siya sa oras ngayon, nakikipagkompetensya sa bawat segundo. Bang! Sa isang kisap mata, isang nakakasilaw na maliwanag ang bumalot sa lupa, na naging sanhi ng pagkamatay ni Alvin sa kanyang mga landas, na para bang siya ay tinamaan ng kidlat. Nahuli pa ako. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin, at napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang makalangit na kapigatian na nahahati sa dalawa. Ang tinatawag na makalangit na kapigatian ay talagang isang kidlat. Ngunit, ang kidlat na ito ay hindi maihahambing sa ordinaryong kidlat. Katulad ng unang makalangit na kapigatian ng 6 na kapighatsang langit na ito ay isang kidlat na kasing kapal ng braso ng isang sanggol, at dinadala nito ang kakilakilabot na lakas ng kalikasan at lubhang nakakabigla. Swoosh! Swoosh! Ang isang kidlat ay kumislap patungo sa maliit na gintong daga, at ang isa naman ay kumikislap patungo kay Alvin. Tirit-tirit! Ang sabik na sigaw ng maliit na gintong daga ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Kasunod nito, napansin ni Alvin ang maliit na gintong daga na tumingin sa kanya, tila handang tumulong sa kanya. Namutla ang mukha ni Alvin at natarantang sinabi, "Munting ginto, huwag kang lalapit, kaya kong harapin ito." Anong biro? Kung dumating ang maliit na gintong daga, bagamat kakayanin nitong mag-isa ang 2 kidlat, ito lamang ang unang kidlat ng 6-9 Heavenly Tribulation, at ito rin ang kidlat na may pinakamahina at pinakamabagal na bilis. Ang unang kidlat ay parang probang. Sa pagkakaroon sa itaas ng Void Prying Stage, ito ay walang pinagkaiba sa pagkamot ng KT. Nagsimula ang tunay na problema sa pangalawang kidlat. Iyan ang tunay na nakakatakot na makalangit na kapigatian. Kung ang maliit na gintong daga ay darating ngayon, matutulungan nito si Alvin na mapaglabanan ang unang kidlat, ngunit walang alinlangan na lalapit nito ang distansya sa pagitan nito at Alvin. Sa oras na iyon, imposible para kay Alvin na makakuha ng 100 metro ang layo mula sa maliit na gintong mouse bago lumitaw ang pangalawang kidlat. Kapag bumaba na ang pangalawang kidlat, tiyak na mamamatay si Alvin. Sa ngayon, nang makita niyang hindi kumikilos ang maliit na gintong daga, nakahinga ng maluwag si Alvin. Ipoipo. Habang pinagmamasdan niya ang unang kidlat na nasa malapit, ang katawan ni Alvin ay kumikislap na parang nag-transform siya sa isang unos at kumislap patungo sa malayo. Sa wakas ay nakuha na niya ang higit sa 100 metro ang layo mula sa maliit na gintong daga. Wala nang oras si Alvin para makahinga ng maluwag ng ang papababang kidlat na kasing kapal ng braso ng isang sanggol ay sumabog na sa kanya, lumiwanag ito sa kalahati ng langit at lupa, na naging dahilan para masilaw si Alvin. Ang pakiramdam na ito ay para siyang direktang pinasikat ng isang flashlight mula sa kanyang nakaraang buhay. Bang! Ang kidlat na kasing kapal ng braso ng isang sanggol ay sumipol habang bumababa, tila naging isang nakakatakot na demonyong halimaw na bumuka ang bibig ng dugo nito, gustong lumunin si Alvin sa tiyan nito. Gumawa si Alvin ng kanyang hakbang, ang kanyang origin energy ay kumislap upang sumanib sa spatial ring sa kanyang kamay, at bahagyang nanginginig. Inscription ng Blaze. Sa halos isang iglap, isang strand ng crimson red flow ang light ang lumabas mula sa spatial ring sa kamay ni Alvin, at naglabas ito ng matinding aura. Swoosh!
Ang pulang-pula na umaagos na liwanag ay pamunit sa kalangitan, na tila nag-transform sa isang pulang-pula na kidlat, at pagkatapos itong kumislap, nagsimula itong lumawak. Kaagad, ito ay nagbagong anyo na ng apoy na kasing laki ng braso ng isang sanggol, at gumalaw ito upang harangin ang kidlat na iyon. Bang! Ang apoy at kidlat ay nagbanggaan ng kasabay ng isang putok, ang kalangitan ay yumanig at ang daloy ng hangin ay pumipintig, na nagbabago sa isang bilog ng mga alon na tumangay. Ang malakas na hangin na dala ng nakakatakot na daloy ng hangin ay direktang nagtulak kay Alvin na lumipad sa malayo. Ang lupa kung saan nakatayo kanina si Alvin ay ganap na tiwangwang at wasak. Bagamat medyo nalulungkot si Alvin, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kagalakan mula sa kaligtasan. Nagtagumpay ako. Nang makita niyang sabay-sabay na naglaho ang apoy at kidlat matapos bumangga sa langit, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Kanina, bago siya bumaba sa lupa, nakagawa na siya ng mga plano para sa pinakamasamang sitwasyon, upang matanggap ang unang makalangit na kapigatian ng 6-9 Heavenly Tribulation. Siyempre, hindi niya ito natanggap sa sarili niyang lakas, bagkus ay ginamit niya ang lakas ng isang inscription. Samantalang ang inscription na tumanggap ng kidlat ay ang isa at tanging pinakamatibay na inscription sa pag-aari ni Alvin, ang Blaze Inscription, ang inscription na sinasabing kayang lipulin ang mga powerhouse ng half-step void stage. Hindi ko akalain na dito pala gagamitin ang Blaze Inscription. Sa parehong oras na siya ay nakahinga ng maluwag, si Alvin ay nakadama ng bahagyang panghihinayang. Pagkatapos ng lahat, ang Blaze Inscription ay isang trump card na hawak niya, isang trump card na maaaring proxy ng isang half-step void stage powerhouse. Huwag na, maituturing akong nakatakas sa kamatayan ngayon at siguradong namatay ako kung wala ang Blaze Inscription. Sa madaling panahon, nakita ni Alvin ang nakalipas na oras. Little Gold. Ang kanyang tingin ay bumaba sa malayong maliit na gintong daga. Sa kasalukuyan, ang unang kidlat mula sa 6-9 Heavenly Tribulation ay bumaba sa maliit na gintong daga. Para sa munting gintong daga, ang unang kidlat na ito ay walang pinagkaiba sa pagkamot ng Katie at madali itong natanggap ng munting gintong daga. Bang! Sa sandaling ang kidlat na ito ay naharang ng maliit na gintong daga, sa loob ng bola ng maitim na ulap sa puyo ng tubig sa abot tanaw, isa pang kidlat ang muling na-condense, at ito ay kasing laki ng braso ng isang nasa hustong gulang. Ang pangalawang makalangit na kapigatian. Swoosh! Ang kidlat na ito ay mabilis na pamunit sa kalangitan na parang isang napakalaking bulalakaw habang ito ay umaagos pababa patungo sa maliit na gintong mouse. Ang bilis at lakas nito ay talagang hindi maihahambing sa unang kidlat. Tumili. Nang harapin ang kidlat na ito, ang munting gintong daga ay nagbuga ng matinding sigaw at ang origin energy sa katawan nito ay umungol at nagngangalit. Sa ibabaw ng kalangitan, 2,000 sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo. Swoosh! Biglang gumalaw ang maliit na gintong daga. Nakita lang ni Alvin ang isang gintong liwanag na nakapulupot sa origin energy na kumikislap, direkta itong kumikislap patungo sa pangalawang kidlat sa buong galit. Bang! Sa sumunod na sandali, nadurog ang kidlat, at isang gintong figure na lamang ang nananatiling lumulutang sa hangin. Ang maliit na gintong mouse ay ganap na hindi nasaktan. Bang! Kasunod nito, ito ang pangatlong bolt ng kidlat. Ang maliit na gintong daga ay wala pa ring pressure. Bang! Ang ika-4 na bolt ng kidlat, wala pa ring pressure. Bang! Bumaba ang ika-5 kidlat, binasag ang maliit na gintong daga sa lupa. Nang gumapang ang maliit na gintong daga mula sa lupa, ito ay maalikabok at marumi sa hitsura, at nasa sobrang nakakalungkot na kalagayan. Squeak squeak! Gayunpaman, ang maliit na gintong daga ay hindi nasugatan sa huli, at itinaas nito ang kanyang ulo upang tingnan ang labanan ng kulay violet na kidlat na nagsawang at kumikislap sa loob ng madilim na ulap na nasa gitna ng puyo ng tubig. Ang matatalinong mata nito ay kumikislap na may mapanuksong kinang. Nakita ni Alvin ang maliit na gintong daga na pinaikot ang katawan nito ngayon, ang puwitan nito ay nakaharap sa langit habang inaalog nito ang kanyang puwitan sa ika-6 na kidlat na iyon din ang huling kidlat na patuloy pa ring umuusad. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng tawa ni Alvin. Itong Little Gold ay talagang payaso. Umiling si Alvin at ngumiti.
Sa wakas, ang huling kidlat ng 6-9 Heavenly Tribulation ay naging isang kidlat na kasing kapal ng braso ng isang nasa hustong gulang na lalaki bago bumagsak pababa. Swoosh! Ang bilis ng kidlat ay napakabilis kaya mahirap para kay Alvin na suluhin ito. Siya lamang na sa sandaling ang kidlat ay bumaba, ang maliit na gintong daga ay tumaas sa hangin upang salubungin ito sa ulo. Kasunod nito, ang eksenang bumungad sa kanyang mga mata ay naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin. Nakita niya ang maliit na gintong daga na nakatayo sa ere at ibinoka ang bibig nito. Ang kasalukuyang maliit na gintong daga ay parang isang burol na may taas na 3 metro, at nang ibukan nito ang bibig nito, kahit na hindi ito maituturing na isang malaking dagwang bibig, hindi ito maliit. Hindi iisipin ni Little Gold na lunokan ang huling kidlat, tama ba? Isang nakakabaliw na pag-iisip ang lumitaw sa puso ni Alvin. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama si Alvin. Ang huling kidlat mula sa 6-9 Heavenly Tribulation, ang kidlat na kasing kapal ng braso ng isang matandang lalaki ay mabangis na nabasag sa nakabukang bibig ng Little Gold. Munting ginto. Tumaas ang puso ni Alvin sa kanyang lalamunan. Nang makita niyang nawala ang kidlat na iyon sa loob ng bibig ng Little Gold at ang Little Gold na nakatayo sa hangin habang dumidighay, nakahinga ng maluwag si Alvin. Sinasabi ng lahat na ako ay isang freak at abnormal. Ngunit kung ikukumpara sa batang ito, ako ay ganap na wala, sabi ni Alvin sa kanyang puso. Squeak squeak, sa sandaling ito, ang katawan ng Little Gold ay unti-unting lumiit, pagkatapos ay nag-transform ito sa isang gintong liwanag na bumaba sa balikat ni Alvin. Kinuha ni Alvin ang Little Gold at pinalaki siya. Nakita niya na walang anumang halatang pagbabago sa katawan ng batang ito na si Jade Eyes Heavenly Mouse sa ngayon, ngunit ang mga pares ng Jade na mata nito ay may bakas ng pagbabago. Kung hindi niya maingat na sukatin siya, hindi mapapansin ni Alvin. Sa kaibuturan ng mga mata ng Jade ng Little Gold, tila may bakas ng violet na kidlat na mahirap pansinin na may halong sa loob. Nakumpirma ni Alvin na ang Little Gold ay talagang hindi ganito sa nakaraan. Maaaring dahil sa makalangit na kapigatian na iyon kaya nilamon ng munting ginto. Hindi napigilan ni Alvin na alalahanin ang eksena noon at labis siyang natakot. Pagbuka ng bibig at paglunok ng pinakamalakas na kidlat sa loob ng 6-9 Heavenly Tribulation. Ang ganitong bagay ay malamang nagagawin lamang ng maliit na batang ito. Munting ginto, bakit mo nilunok ang huling kidlat? Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga at nagtanong. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga ay tanging pag-iyak at walang tigil na pag-iling ng maliit nitong ulo. Si Alvin ay ganap na hindi maintindihan kung ano ang ibig nitong ipahiwatig, at mayroon siyang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa kasamaang palad, walang gaanong pag-unawa sa Jade-Eyed Heavenly Mouse sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang alam ko lang na ang Jade-Eyed Heavenly Mouse ay isang pag-iral na maaaring maging Demon Emperor. Biglang nawala ang ngiti ni Alvin. Dahil lamang sa isang magaan na pagpapadala ng boses ang tumunog sa kanyang mga tainga. Bad. Body. Bad. Bad. Ang boses ay pag-aari ng isang babae at tila wala pang gulang, na para bang isang maliit na batang babae ang natututong magsalita. WHO. Lumingalinga si Alvin sa paligid at winalis ang kanyang espiritual na lakas, ngunit hindi niya napansin ang sinuman sa malapit. Bad. Body. You're a body. Muling umalangaw-ngaw ang boses. Sa wakas, bumaba ang tingin ni Alvin sa maliit na gintong daga sa kanyang kamay, at tila nakakita siya ng multo. Ito. Ikaw ba ang kausap ko? 404. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa gitna ng mga demonyong hayop. Ang mga pag-iral sa Void Prying Stage ay nagtataglay ng katalinuhan na hindi mas mababa sa mga tao. Nagawa ng mga pag-iral sa Void Initiation Stage na gawing tunog ang origin energy at makipag-usap sa mga tao. Ang mga pag-iral sa yugto ng Void Interpretation ay nakapagsalita at direktang nakikipag-usap sa mga tao. Ang mga pag-iral sa yugto ng Void Transformation ay nagkaroon ng anyo ng tao. Ang mga demonyong hayop na nagil-inang sa antas na ito ay humiwalay na sa saklaw ng mga hayop at tinawag na mga demonyo.
Bukod sa kanilang kakanyahan, ang mga demonyo ay hindi naiiba sa mga tao sa anumang iba pang aspeto. Kung talagang gusto ng isa na ituro ang isang pagkakaiba, kung gayon ang mga demonyo ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga pag-iral na maaaring tawaging mga demonyo ay ang lahat ng pag-iral sa Void Transformation Stage o sa itaas. Ang Void Transformation Stage, anong paniwala iyon? Walang pag-iral sa Void Transformation Stage kahit sa buong Darkan Dynasty, pagkatapos ng lahat. Little Gold, hindi ka ba isang Void Prying Stage na demonyong halimaw? Paano ka? Mabilis na kinumpirma ni Alvin na ito nga ang maliit na gintong daga na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission, at ito ay naging sanhi ng kanyang pagkamangha. Sa lohikal na pagsasalita, tanging isang demonyong hayop sa Void Initiation Stage o mas mataas ang nakapag-condense ng origin energy sa tunog at nakikipag-usap sa mga tao. Katulad ni Elder Pong. Ang maliit na gintong daga ay isang demonyong hayop na kakatuntong lang sa Void Prying Stage. It's me. Buddy. Muling pumasok sa tenga ni Alvin ang boses na nakalulugod sa pandinig at parang batang babae. Buddy. Malinaw itong narinig ni Alvin sa pagkakataong ito, at siya ay ganap na hindi nakaimik. Kailan ba ako naging masamang tao? Hindi kaya sa mata ng munting gintong daga, masama akong tao. Little Gold, hindi ako masamang tao. Tinapik ni Alvin ang maliit na ulo ng maliit na gintong daga at seryosong sinabi. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng maliit na gintong daga at nagpatuloy sa pagpapadala ng mga voice transmission ng mag-isa. Buddy. Masamang tao ka. Hindi nakaimik si Alvin. Hindi ba siya nakakausap ng maayos? Bumaba ang tingin ni Alvin sa malayo habang hawak niya ang maliit na gintong daga. Ang lugar na napagtagumpayan ng maliit na gintong daga ang kapigatian ay natatakpan ng pagkawasak at ni isang kumpletong bahagi ng lupa ay hindi matagpuan. Ang lugar na ito ay ang panlabas na lugar ng Primeval Forest. Biglang sumimangot si Alvin nang malabo niyang naramdaman na may ilang taong papalapit dito, dahil dapat ay napansin nila ang mga pangyayaring naganap dito. Ipoipo. Ang figure ni Alvin ay kumislap ng malalim sa Primeval Forest at iniwasan ang lahat ng mga taong iyon. Hindi siya natatakot sa kanila dahil sila ay Origin Core Stage martial artist lamang at malamang na mga disipulo ng 7-star sword sect. Ayaw niyang maglabas ng mga hindi kinakailangang problema. Buddy. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay patuloy na pumasok sa mga tainga ni Alvin, na naging mas mahusay. Little Gold, ilang beses ko nang sinabi, hindi ako masamang tao. Alvin nanlilisik habang sinabi niya, kung patuloy mo akong tatawagan na buddy, itatapon kita rito at iiwan. Hehe. Ang kaaya-ayang boses ng maliit na gintong daga ng isang batang babae. Buddy, kung maglakas loob mong itapon ako dito, si Sister Kelly ay hindi magiging masaya. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa maliit na gintong daga. Bahala ka, tawagin mo ako kung anong gusto mo. Sa sandaling ito, ang tono ni Alvin ay naglalaman ng bahagyang kawalan ng kakayahan sa loob. Pumasok tayo at tingnan natin. Sinulyapan ni Alvin ang panloob na bahagi ng Primeval Forest, at sa udyok ng kanyang pagkamausisa, dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga at dahan-daang pumunta doon. Nakatagpo sila ng maraming demonyong hayop sa daan, ngunit lahat sila ay pinatay ng maliit na gintong daga. Ang maliit na gintong mouse ay isang unang antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop ngayon, kaya ang mga mabangis na hayop sa ibaba ng Void Prying Stage ay ganap na walang magawa laban sa maliit na gintong mouse. Squeak squeak, kasabay ng kampanteng sigaw ng maliit na gintong daga ay ang kanyang voice transmission na pumasok sa tenga ni Alvin. Buddy, mabigat ako ha. Hindi masama. Gayunpaman, hindi ka dapat maging kasing kilabot ng Little Black at Little White, tumango si Alvin at dahan-daang sinabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang tuluyang magalit ang maliit na gintong daga. Sino ba nagsabi? Hindi naman kasing kilabot ko ang dalawang yun. That time,
hindi bagay sa akin ang pagsasama nilang dalawa, at ngayong nag-evolve na ako sa isang demonyong halimaw, mas hindi sila makakapareha sa akin. Iba ang naisip ni Alvin nang marinig niya ang maliit na gintong daga. Si Little Black at Little White ay parehong may magandang kapalaran na pag-aari nila. Ito ay isang bagay na naiiba sa Little Gold. Bukod dito, ang misteryosong batang babae, si Nympha, na sinundan ni Little Black at Little White ay halatang hindi isang ordinaryong tao, at malamang na makakakuha sila ng maraming benepisyo mula sa pagsunod sa kanya. Ngayon, malamang na nag-evolve na sila sa mga demonyong hayop. Siguradong matatalo ko sila kapag bumalik sila. Siguradong mas malakas ako sa kanila, Big Boss sister nila ako. Ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at napuno ito ng kumpiyansa. Big Boss sister. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin, pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay upang tapikin ang maliit na gintong daga sa ulo. Sino nagturo sa'yo niyan? Narinig kong may nagsabi nito nang pumunta kami ni Sister Kelly sa Arcade Peak. Sabi ng maliit na gintong daga. Hindi nakaimik si Alvin. Mukhang naligaw ang maliit na gintong mouse ng mga babang ruffians ng Arcade Peak. Kung tungkol kay Alvin, ang mga babaeng alagad ng Arcade Peak na sumugod sa kanya na parang mabangis na tigre at lobo ay hindi naiiba sa mga babaeng ruffian. Wala siyang kapayapaan sa tuwing pupunta siya sa Arcade Peak. Sa kabutihang palad, naging matalino na siya ngayon, at kapag hinanap niya si Megan ay ipapatupad niya ang kanyang diskarte sa paggalaw at magbibiyahe ng buong bilis, kaya ang karamihan ng mga babaeng disipulong Arcade Peak ay lubos na hindi mapansin siya. Kahit na napansin nila siya, hindi nila siya makikilala. Dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga upang magpatuloy sa paglalakbay sa malalim na kagubatan. Ang mga mabangis na hayop na kanilang nakatagpo ay lumakas, at walang kulang sa half-step void stage na mabangis na hayop sa gitna nila. Gayunpaman, kahit na sila ay half-step void stage na mabangis na hayop, sila ay wala pa rin sa harap ng maliit na gintong daga. Buddy, pinuhin mo ang isang spirit weapon para sa akin. Bahagyang nanginig ang eardrums ni Alvin at narinig niya ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse. Kaagad, nagkaroon ng kakaibang ekspresyon si Alvin. Gusto mo ng spirit weapon? Anong spirit weapon ang gusto mo? Pag-iisipan ko. Ang maliit na gintong daga ay umindayog sa kanyang cute na maliit na ulo habang ito ay nagmumuni-muni, at pagkaraan ng maikling sandali, tuwang-tuwa itong sinabi, pinuhin mo ang isang spirit sword para sa akin. Lagi kong nakikita si Sister Kelly na naglilinang ng espada at medyo maganda itong tingnan. Espada ng espiritu. Natigilan si Alvin, at isang hindi pangkaraniwang eksena ang hindi maiwasang lumitaw sa kanyang isipan. Sa loob ng eksena, ang mga paa ng maliit na gintong daga ay humawak sa spirit sword at kinaladkad ito bago ito iwagayway palabas, na direktang pumatay sa isang mabangis na hayop. Nanginig si Alvin nang bumalik siya sa kanyang katinoan. Kung bibigyan niya ng spirit sword ang malikot na batang ito, hindi ba magiging laganap pa ang maliit na tao? Gayunpaman, hindi tinanggihan ni Alvin ang kahilingan ng maliit na gintong daga. Anong uri ng spirit sword ang gusto mo? Gusto mo ba ng katulad ng sa akin o gusto mong pinuhin ko ang isang maliit na spirit sword na nababagay sa iyo? Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga at nagtanong. Ang mas maliit ay mas mabuti. Nagliwanag ang mga mata ng maliit na gintong mouse at nagpadala ng voice transmission sa mga tainga ni Alvin, pagkatapos ay bumulong. I don't like become big. It's too fat, and so ugly. I look nice now, slim, beautiful, and cute. Yung mga big sister sa Arcade Peak, lahat sila pumupuri sa akin kapag nakita nila ako. Kung magiging malaki ako, siguradong matatakot sila. Medyo natarante si Alvin sa sinabi ng maliit na gintong daga. Ngunit hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na gintong daga ay natutunan lamang kung paano gawing tunog ang kanyang origin energy, at ang kanyang kakayahang makipag-usap ng normal sa kanya ay maaaring ituring na hindi masama. Ngunit halos naunawaan niya kung ano ang ibinubulong ng maliit na gintong daga.
Kung walang iba kundi ang maliit na gintong daga na nararamdaman na kung ito ay napakalaking spirit sword, kailangan niyang palakihin ang kanyang pangangatawan bago niya ito magamit. Samantalang hindi niya gusto ang pagpapalaki ng kanyang pangangatawan. Napakasaplade ng batang ito. Umiling si Alvin pagkatapos ay tumingin sa malambot at chubby na maliit na gintong daga, pagkatapos ay sinabi sa sarili, hindi ko talaga maisip kung aling bahagi niya ang payat. Siyempre, hindi nang ahas si Alvin na sabihin ito ng malakas. Ang batang ito ay isang void prying stage na demonyong hayop ngayon. Kung ang maliit na lalaki ay talagang magagalit dahil sa kahihiyan at direktang maging malaki, kung gayon hindi ba siya direktang magiging isang tumpok ng putik kung ang maliit na lalaki ay sampal sa kanya? Sige, kung gayon, magpapadalisay ako ng spirit sword lalo na para sa iyo. Tumango si Alvin at nangako. Lumiwanag ang tingin ng maliit na gintong daga, at ang kanyang mga paa sa harapan ay walang tigil na pumalakpak habang tuwang-tuwang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, okay, okay. Buddy, you're so good. Sisimulan ko na ngayon ang pagpino, tulungan mo akong magbantay. Kung may mabangis na hayop na lalapit sa loob ng 100 metro mula sa akin, direktang patayin ito, sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga. Ang maliit na gintong daga ay tumango na parang sisiw na tumutusok ng butil nang marinig niya ito. Ang figure ng maliit na gintong daga ay dumampi sa balikat ni Alvin, pagkatapos ay ang kanyang mga mata ng jade ay kumikislap na may matinding liwanag habang sinusukat niya ang paligid. Kung sino man ang manggahas na guluhin si Buddy habang pinipino niya ang isang spirit sword para sa akin, tiyak na dudurog ko sila sa putik. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay tumunog sa mga tainga ni Alvin, at ang di-mature na boses ng isang batang babae ay naglalaman ng mga bakas ng lakas ng loob. Naging sanhi ito na hindi makapagsalita si Alvin. Ito ba ay isang maliit na babaeng daga? Umiling si Alvin at tinalikuran ang lahat ng nakakagambalang pag-iisip bago bawiin ang isang tumpok ng materyal at sinimulang pinuhin ang spirit sword. Isang piraso ng berdeng apoy ang nagliyab sa palad ni Alvin. Grade 6 na alab ng armas. Matapos makapasok si Alvin sa Nascent Soul Stage, direkta niyang nagagawang eye-condensed ang Grade 6 weapon flame sa pamamagitan ng pag-asa sa habang buhay na halaga ng karanasan at kasanayan sa pagpipino ng mga armas ng Rebirth Martial Emperor. Masasabing siya ay kasalukuyang isang napakaraming Grade 6 na manggagawa ng armas. Ang Grade 6 na spirit weapon ay isang bagay na malaya niyang napino. Pagkatapos kong makapasok sa Nascent Soul Stage, naging abala ako sa pagsulong ng aking cultivation at pag-unawa sa Wind Force, ni hindi pa ako nagkaroon ng oras para pinuhin ang Grade 6 Spirit Sword para sa sarili ko, Kelly, at Megan. Aayusin ko muna ang Grade 6 Spirit Sword para sa batang ito. Pagkatapos kong magpino ng Grade 6, isa pang Grade 6 ang sekta ko. Nagpasya si Alvin sa kanyang puso. Sa ilang sandali, huminahon si Alvin at opisyal na nagsimulang pinuhin ang spirit sword. Swoosh! 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 Malayang dumating sa kamay ni Alvin ang mga malalim na diskarte sa pagpino, at pinagsama niya ang mga ito sa iba't ibang materyales, tinutunaw ang mga ito sa grade 6 na spirit flame upang mag-transform sa mga pool ng likido. Ang mga tingin ni Alvin ay walang katumbas na puro at ganap siyang nagbingi-bingihan sa mga bagay sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, tanging ang tumpok ng mga kagamitan sa paggawa ng armas at ang weapon flame sa kanyang kamay ang nananatili sa kanyang mundo. Kahit na ang mga materyales ay hindi maituturing na malaking halaga, sa halip ay kailangan ni Alvin na pinuhin ang mga ito ng paulit-ulit. Ang grade 6 spirit sword na pinipino niya para sa maliit na gintong mouse ay maraming beses na mas mahirap kaysa sa pagpino ng ordinaryong grade 6 spirit sword. Kung mas maliit ang spirit sword, mas maraming enerhiya ang gugugol. Habang si Alvin ay nakatuon sa pagpino sa grade 6 na spirit sword, ang maliit na gintong daga ay umalis sa balikat ni Alvin ng maraming beses at kumislap, at hindi nagtagal, maraming mabangis na bangkay ng mga hayop ang nakahiga sa lupa 100 metro ang layo mula kay Alvin. Halos lahat ng mabangis na hayop na ito ay pinatay ng maliit na gintong daga sa isang hampas. 405. Ang maliit na gintong daga ay inapo ng isang jade-eyed heavenly mouse at nagtataglay ng purong bloodline.
Ngayon na siya ay naging isang demonyong hayop, tila siya ay may kakayahang sugpuin ang lahat ng ordinaryong unang antas ng void prying stage ng mga demonyong hayop. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Nang bawiin ni Alvin ang kanyang isip na nakalubog sa pagpipino ng armas, hindi niya maiwasang magulat nang makita niya ang eksenang 100 metro ang layo mula sa kanya. Dumaloy ang dugo sa mga ilog sa 100 metro ang layo at ang mga bangkay ng mabangis na hayop ay nakasalansan sa isang bundok. Buddy, tapos mo na bang pinuhin ang spirit sword ko? Ang maliit na gintong daga ay tamad na humiga sa balikat ni Alvin at nagpadala ng voice transmission, bumubulong. Nakakainip. Walang mabangis na hayop na dumarating sa loob ng kalahating oras, ngunit hindi kita maaaring iwan at hanapin sila. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya ang maliit na gintong daga. Kahit may mga mabangis na halimaw na lumapit, basta't hindi ito isang hanggal na mabangis na hayop, pagkatapos ay kapag nakita nito ang napakaraming bangkay ng sarili nitong uri, malamang na matatakot ito hanggang sa tumalikod at tumakbo. Ipapadala ba nila ang sarili nila para patayin mo? Ang maliit na gintong mouse na ito ay isang brute. Kunin mo na. Ipinasa ni Alvin ang grade 6 na spirit sword na kasing haba ng isang pinky finger sa maliit na gintong mouse. Ang hitsura ng grade 6 na spirit sword na ito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong spirit sword, at ang pinakamalaking natatanging tampok ay ang maliit na sukat nito. Gamit ang mga salita mula sa kanyang nakaraang buhay, iyon ay isang kasing bulsa na spirit sword. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa mga mata ng maliit na gintong daga habang ito ay tumalon, pagkatapos ang mabilog nitong maliliit na kuko ay humawak sa grade 6 na spirit sword, at siya ay labis na nasasabik. Swoosh! Sa isang kisap mata, ang maliit na gintong daga ay tumakbo palabas, patungo sa kailaliman ng sinaunang kagubatan. Buddy, bilasan mo. Ang nasasabik na boses ng maliit na gintong daga ay narinig ng mga tainga ni Alvin, at alam niya na ang maliit na gintong daga ay tiyak na nagpunta upang maghanap ng isang mabangis na hayop o demonyong hayop upang subukan ang espada. Ang mga mabangis na hayop at mga demonyong hayop na pinupuntirya niya ay magkakaroon ng malas. Ang pinatay na whirlwind ni Alvin at ang kanyang figure ay kumislap upang sundan ang maliit na gintong daga, tahimik na nagluluksa sa mga mabangis na hayop at demonyong hayop na malapit nang mamatay sa kamay ng maliit na gintong daga. Dahil din sa sadyang bumagal ng maliit na gintong daga kaya nasundan niya ang maliit na gintong daga, kung hindi, sa bilis ni Alvin, hindi makakasunod si Alvin anuman ang mangyari. Umuungol. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging dagandong sa unahan. Pinahinto ng maliit na gintong daga ang kanyang lumilipad na figure at tumayo sa hangin. Hawak ng kanyang mga kuko ang grade 6 na spirit sword at ang kanyang mga pares ng jade na mata ay kumikislap na may kinang ng pananibik habang nakatingin sa unahan. Samantala, naabutan ni Alvin. Si Alvin ay tumingin sa unahan, at nagkataong may isang mabangis na hayop na tigre na nakatitig ng matindi sa maliit na gintong daga, at ibinukan nito ang dagwang bibig nito na nagbuga ng nakakatakot na baho. Half-step void stage. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nakaunat at nararamdaman ang lakas ng mabangis na hayop sa unang posibleng sandali. Half-step void stage. Hindi pa banggitin ang maliit na gintong daga na nagtataglay ng grade 6 na spirit sword ngayon, kahit na ito ay ang maliit na gintong daga bago siya nagtataglay ng grade 6 na spirit sword, ang kanyang lakas ay sapat pa rin upang lipulin ang mabangis na hayop na ito. Roar! Ang mabangis na hayop na half-step void stage ay umungal ng ilang ulit, na tila napagtanto na ang maliit na gintong daga ay hindi simple at ang pares ng matatalas na mata nito ay nagpakita ng bakas ng kinang ng takot. Pagkatapos, tumakas ka. Nakita ni Alvin na ang half-step void stage na mabangis na hayop na ito ay tumalikod at tumakbo, na parang isang daga na nakatagpo ng pusa. Ngunit, paano kaya ito makakatakas sa harap ng mabangis na maliit na gintong daga? Swoosh! Ang maliit na gintong mouse ay nag-transform sa isang gintong liwanag na kumislap, at sa isang kisap mata, siya ay nasa harap na ng half-step void stage na mabangis na hayop. Umuungol. Nang ang half-step void stage na mabangis na hayop ay umungal ng malakas. Tumili. Ang maliit na gintong daga ay hindi gustong mahuli, at ang kanyang matalas na boses ay pinigilan ang mabangis na mga hayop na umungol.
Kasabay nito, ang Origin Energy ay nagngangalit at kumikislap na may nakakatakot na ningning sa ibabaw ng kasing bulsa na Spirit Sword sa kanyang kamay. Tirit-tirit. Tuwang-tuwang sumigaw ang maliit na gintong daga, pagkatapos ay ang grade 6 na Spirit Sword na nasa kanyang kamay ay tumalsik, tila naging isang kidlat na direktang kumikislap para sa mabangis na hayop na half-step void stage. Agad na umikot ang enerhiya o langit at lupa sa kalangitan, at 2,800 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas ng maliit na gintong daga, pagkatapos ay humajejek. Swoosh! Swish! Kumikislap ang figure ng munting gintong daga at sabay na umalangaw-ngaw ang huni ng hangin at espada. Nakita ni Alvin ang isang bagay na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata at ang half-step void stage na mabangis na hayop ay pinatay ng maliit na gintong daga sa isang hampas ng espada, bumagsak ito sa lupa, nadungisan ng lupa ng nakakasilaw at nakakatusok na dugo sa mata. Ang grade 6 Spirit Sword na si Alvin na pinino para sa Little Gold ay nakapagbigay ng amplification na 40%. Squeak-squeak, bumalik ang maliit na gintong daga sa tagiliran ni Alvin at ang mga mata nitong Jade ay may halong pananabik. Formidable! Formidable! Ang nasa sabik na boses ng maliit na gintong daga ay boses ng batang babae na pumasok sa mga tainga ni Alvin. Ngayon, nang marinig ni Alvin ang bahagyang immature na boses na ito, sa halip ay may mga bakas ng lamig sa kanyang puso. Ang maliit na gintong mouse na ito ay isang ganap na brute. Ituloy! Ituloy! Kakatipon lang ni Alvin sa Beast Core at mga labi ng half-step void stage na mabangis na hayop nang marinig niyang muli ang boses ng maliit na gintong daga. Hinayaan ng maliit na gintong daga ang daan sa harapan, at nagpatuloy na pumasok ng malalim sa primeval na kagubatan. Ang batang ito ay talagang na-addict dito. Mapait na ngumiti si Alvin habang sumusunod, medyo naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahil alam niyang maaaring makatagpo sila ng demonyong halimaw kapag nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa kailaliman ng primeval forest. Ang pinakamahinang demonyong hayop ay nasa unang antas ng Void Prying Stage, at ang lakas nito ay kapantay ng maliit na gintong daga. Gayunpaman, ang maliit na gintong mouse ay may grade 6 na Spirit Sword na maaasahan. Hanggat hindi siya nakatagpo ng demonyong hayop sa ikalawang antas ng Void Prying Stage o mas mataas, hindi siya dapat magkaroon ng labis na pressure. Pagkaraan ng maikling sandali, si Alvin at ang maliit na gintong mouse ay nakatagpo ng unang antas ng Void Prying Stage na mabangis na hayop. Katulad ng naisip ni Alvin, ang unang antas ng Void Prying Stage na mabangis na hayop ay ganap na hindi kayang tiisin ang isang sword strike mula sa maliit na gintong mouse. Sige, Little Gold, huwag ka nang lumayo pa. Si Alvin ay lihim na nagbuga ng malamig na pawis nang makita niya ang maliit na gintong daga na nais pa ring pumunta ng mas malalim sa primeval na kagubatan matapos patayin ang unang antas ng Void Prying Stage na mabangis na hayop. Ang batang ito ay tunay na parang isang bagong panganak na guya na hindi alam ang kakilakilabot ng isang tigre. Marahil ay dahil sa naramdaman niya ang kaseryosohan sa mga salita ni Alvin, kahit na ayaw ng maliit na gintong daga, masunurin pa rin siyang huminto sa paggalaw, pagkatapos ay nag-flashback upang bumaba sa balikat ni Alvin. Buddy, ang ganda talaga nitong Spirit Sword. Ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Pwede ba wag mo akong tawaging buddy? Si Alvin ay bahagyang walang magawa, gaano man niya ito narinig, ang paraan ng maliit na gintong daga sa pagharap sa kanya ay hindi komportable para sa kanya. Hindi. Ang tinig ng maliit na gintong daga ay determinado at mapagpasyahan, nang walang anumang lugar para sa talakayan. Kung tatawagin mo pa rin akong buddy, hindi kita tutulungang isulong ang grado ng iyong Spirit Sword. Nakangiti si Alvin habang nakatingin sa maliit na gintong daga, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kinang ng tuso, at may ekspresyon na nagsasabing nakuha kita. Ano ang pakinabang ng pagtaas ng grado? Ang mga salita ng maliit na gintong daga ay naging dahilan upang si Alvin ay hindi makapagsalita ng ilang sandali, tila ang batang ito ay hindi lubos na nakakaalam tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga sandata ng espiritu ng iba't ibang grado. Kasabay ng matiigang paliwanag ni Alvin, ang maliit na gintong daga ay naunawaan, at isang kaawa-awang kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata ng Jade. Pero, walang alinlangan kang masamang tao.
Bakit hindi kita matawagan ng ganyan? Kailan pa ako naging masama? Hindi nakaimik si Alvin. Tinitigan ng maliit na gintong daga si Alvin at dahan-daang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission. Tinulungan mo ang dalawang maliliit na ahas na ay bully ako noong nakaraan. Naglakas loob ka pa ring sabihin na hindi ka masamang tao. Natigilan si Alvin. Ngayon lang niya naalala na nangyari nga ito. Sa oras na iyon, binili niya ang maliit na gintong mouse mula sa auction sa Blackwing City. Nakakita na siya ng mga taong may sama ng loob, ngunit wala pa siyang nakikitang may sama ng loob hanggang sa ganito. Hindi kailanman naisip ni Alvin na ang maliit na bagay mula sa araw na iyon ay maaalala ng maliit na gintong daga ng napakatagal. Kung gayon, hindi ko sila tutulungang i-bully ka sa hinaharap, okay? Pinandilatan ni Alvin ang maliit na gintong mouse, at tahimik na sinabi sa kanyang puso, marahil, sa sandaling bumalik si Little Black at Little White, hindi na nila kakailanganin ang tulong ko para talunin ang Little Gold. Kung ganoon ano ang itatawag ko sa iyo? Alam ni Alvin na nakipagkompromiso ang maliit na gintong daga nang marinig niya ang boses nito. Since you call Kelly as Big Sister Kelly, then call me Big Brother Alvin. How about it? Kuya Alvin. Kahit na ang maliit na gintong daga ay masuwain, siya ay nagkaroon ng disposisyon ng isang bata pagkatapos ng lahat. Matapos niyang maranasan ang lakas ng espiritong espada, napuno siya ng pag-asa dito. Sa ilalim ng tukso ng high-grade spirit sword na ipinangako ni Alvin, siya ay ganap na walang laban at piniling magkompromiso. Sige, dapat tayong bumalik ngayon. Ang Sister Kelly mo dapat. Hindi pa tapos magsalita si Alvin nang malungkot ang mukha niya. Ang kanyang matinding espiritual na lakas na pinalawak niya ay malabo na nakadama ng nakakatakot na aura. Iyon ang aura ng pangalawang level na Void Prying Stage na demonyong hayop. Tara na. Si Alvin ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, gamit ang lahat ng kanyang kakayahan at whirlwind, na tila nag-transform sa isang unos habang siya ay direktang kumikislap. Dumiretso ang kanyang destinasyon patungo sa panlabas na lugar ng Primeval Forest. Whoosh! Sakto nang tumakbo palabas si Alvin, isang nakakatalim na alulong ng hangin ang tumunog at isang napakalaking figure ang puwersahang hamarang sa dinadaanan ni Alvin. Kuya Alvin, nandito na. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay tumunog sa isang napapanahong paraan. Hindi napigilan ni Alvin na ibaba ang kanyang ulo at imulat ang kanyang mga mata. Nakita ko. Awo. Sa kasalukuyan, ito ay isang napakalaking lobo na nakatayo sa harap ni Alvin. Ang napakalaking lobo na ito ay isang buong 3 metro ang taas at ang dagwang bibig nito ay maaaring bumalot sa maraming Alvin. Pinakamahalaga, ito ay isang pangalawang antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop. Naramdaman ni Alvin ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso, at galit na pinandilatan ang maliit na gintong daga. Munting ginto, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa gusto mong pumasok sa Primeval Forest, hindi sana tayo makakatagpo ng lalaking ito. Ngayon ay malamang na mamamatay tayong dalawa dito. Bagamat ang maliit na gintong mouse ay nakapagbigay ng lakas ng 2,800 sinaunang mammoth kapag ginamit ang Grade 6 Spirit Sword, ang pangalawang level na Void Prying Stage na demonyong hayop ay may lakas na maihahambing sa 3,000 sinaunang mammoth kapag sumasabog ng buong lakas nito. Kahit na ang maliit na gintong daga ay nagtataglay ng Grade 6 Spirit Sword, hindi siya tugma para dito. Patayin mo! Patayin mo! Nanginginig ang mga tambol ng tainga ni Alvin, at ang nasa sabik na paghahatid ng boses ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa kanyang mga tainga. Patayin mo! Gagawin mo ba? Pinandilatan ni Alvin ang maliit na gintong daga at galit na sinabi. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Alvin na gumaan ang kanyang balikat, at narinig niya ang isang alon ng hangin na umaalulong, lumalabas patungo sa napakalaking lobo na demonyong hayop na nagtataglay ng cultivation sa ikalawang antas ng Void Prying Stage. Munting ginto. Ang mukha ni Alvin ay namutla, hindi niya akalain na ang maliit na gintong daga ay magiging napakatapang at direktang sisingilan. Nang si Alvin ay may ekspresyon ng pag-aalala at ang kanyang puso ay nag-alab sa pagkabalisa.
Ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin. Habang ang maliit na gintong daga ay lumabas sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang isang espadang alulong, at 2,800 sinaunang mammoth na siluwet ang namuo sa kalangitan. Kasunod nito, mayroon talagang isa pang 500 sinaunang mammoth na siluwet na nag-condense sa anyo. 405. Ang maliit na gintong daga ay inapo ng isang jade-eyed heavenly mouse at nagtataglay ng purong bloodline. Ngayon na siya ay naging isang demonyong hayop, tila siya ay may kakayahang sugpuin ang lahat ng ordinaryong unang antas ng Void Prying stage na mga demonyong hayop. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Nang bawiin ni Alvin ang kanyang isip na nakalubog sa pagpipino ng armas, hindi niya maiwasang magulat nang makita niya ang eksenang 100 metro ang layo mula sa kanya. Dumaloy ang dugo sa mga ilog sa 100 metro ang layo at ang mga bangkay ng mabangis na hayop ay nakasalansan sa isang bundok. Buddy, tapos mo na bang pinuhin ang spirit sword ko? Ang maliit na gintong daga ay tamad na humiga sa balikat ni Alvin at nagpadala ng voice transmission, bumubulong. Nakakainip. Walang mabangis na hayop na dumarating sa loob ng kalahating oras, ngunit hindi kita maaaring iwan at hanapin sila. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya ang maliit na gintong daga. Kahit may mga mabangis na halimaw na lumapit, basta't hindi ito isang hanggal na mabangis na hayop, pagkatapos ay kapag nakita nito ang napakaraming bangkay ng sarili nitong uri, malamang na matatakot ito hanggang sa tumalikod at tumakbo. Ipapadala ba nila ang sarili nila para patayin mo? Ang maliit na gintong mouse na ito ay isang brute. Kunin mo na. Ipinasa ni Alvin ang grade 6 na spirit sword na kasing haba ng isang pinky finger sa maliit na gintong mouse. Ang hitsura ng grade 6 na spirit sword na ito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong spirit sword, at ang pinakamalaking natatanging tampok ay ang maliit na sukat nito. Gamit ang mga salita mula sa kanyang nakaraang buhay, iyon ay isang kasing bulsa na spirit sword. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa mga mata ng maliit na gintong daga habang ito ay tumalon, pagkatapos ang mabilog nitong maliliit na kuko ay humawak sa grade 6 na spirit sword, at siya ay labis na nasasabik. Swoosh! Sa isang kisap mata, ang maliit na gintong daga ay tumakbo palabas, patungo sa kailaliman ng sinaunang kagubatan. Buddy, bilasan mo. Ang nasasabik na boses ng maliit na gintong daga ay narinig ng mga tainga ni Alvin, at alam niya na ang maliit na gintong daga ay tiyak na nagpunta upang maghanap ng isang mabangis na hayop o demonyong hayop upang subukan ang espada. Ang mga mabangis na hayop at mga demonyong hayop na pinupuntirya niya ay magkakaroon ng malas. Ang pinatay na whirlwind ni Alvin at ang kanyang figure ay kumislap upang sundan ang maliit na gintong daga, tahimik na nagluluksa sa mga mabangis na hayop at demonyong hayop na malapit nang mamatay sa kamay ng maliit na gintong daga. Dahil din sa sadyang bumagal ng maliit na gintong daga kaya nasundan niya ang maliit na gintong daga, kung hindi, sa bilis ni Alvin, hindi makakasunod si Alvin anuman ang mangyari. Umuungol. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging dagandong sa unahan. Pinahinto ng maliit na gintong daga ang kanyang lumilipad na figure at tumayo sa hangin. Hawak ng kanyang mga kuko ang grade 6 na spirit sword at ang kanyang mga pares ng jade na mata ay kumikislap na may kinang ng pananabik habang nakatingin sa unahan. Samantala, naabutan ni Alvin. Si Alvin ay tumingin sa unahan, at nagkataong may isang mabangis na hayop na tigre na nakatitig ng matindi sa maliit na gintong daga, at ibinuka nito ang dagwang bibig nito na nagbuga ng nakakatakot na baho. Half-step void stage. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nakaunat at nararamdaman ang lakas ng mabangis na hayop sa unang posibleng sandali. Half-step void stage. Hindi pa banggitin ang maliit na gintong daga na nagtataglay ng grade 6 na spirit sword ngayon, kahit na ito ay ang maliit na gintong daga bago siya nagtataglay ng grade 6 na spirit sword, ang kanyang lakas ay sapat pa rin upang lipulin ang mabangis na hayop na ito. Roar! Ang mabangis na hayop na half-step void stage ay umungal ng ilang ulit, na tila napagtanto na ang maliit na gintong daga ay hindi simple at ang pares ng matatalas na mata nito ay nagpakita ng bakas ng kinang ng takot. Pagkatapos, tumakas ka.
Nakita ni Alvin na ang half-step void stage na mabangis na hayop na ito ay tumalikod at tumakbo, na parang isang daga na nakatagpo ng pusa. Ngunit, paano kaya ito makakatakas sa harap ng mabangis na maliit na gintong daga? Swoosh! Ang maliit na gintong mouse ay nag-transform sa isang gintong liwanag na kumislap, at sa isang kisap mata, siya ay nasa harap na ng half-step void stage na mabangis na hayop. Umuungol. Nang ang half-step void stage na mabangis na hayop ay umungal ng malakas. Tumili. Ang maliit na gintong daga ay hindi gustong mahuli, at ang kanyang matalas na boses ay pinigilan ang mabangis na mga hayop na umungol. Kasabay nito, ang origin energy ay nagngangalit at kumikislap na may nakakatakot na ningning sa ibabaw ng kasing bulsa na spirit sword sa kanyang kamay. Tirit-tirit. Tuwang-tuwang sumigaw ang maliit na gintong daga, pagkatapos ay ang grade 6 na spirit sword na nasa kanyang kamay ay tumalsik, tila naging isang kidlat na direktang kumikislap para sa mabangis na hayop na half-step void stage. Agad na umikot ang enerhiya o langit at lupa sa kalangitan, at 2,800 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas ng maliit na gintong daga, pagkatapos ay humajejek. Swoosh! Swish! Kumikislap ang figure ng munting gintong daga at sabay na umalangaw-ngaw ang huni ng hangin at espada. Nakita ni Alvin ang isang bagay na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata at ang half-step void stage na mabangis na hayop ay pinatay ng maliit na gintong daga sa isang hampas ng espada, bumagsak ito sa lupa, nadungisan ng lupa ng nakakasilaw at nakakatusok na dugo sa mata. Ang grade 6 spirit sword na si Alvin na pinino para sa Little Gold ay nakapagbigay ng amplification na 40%. Squeak-squeak, bumalik ang maliit na gintong daga sa tagiliran ni Alvin at ang mga mata nitong Jade ay may halong pananabik. Formidable! Formidable! Ang nasa sabik na boses ng maliit na gintong daga ay boses ng batang babae na pumasok sa mga tainga ni Alvin. Ngayon, nang marinig ni Alvin ang bahagyang immature na boses na ito, sa halip ay may mga bakas ng lamig sa kanyang puso. Ang maliit na gintong mouse na ito ay isang ganap na brute. Ituloy! Ituloy! Kakatipon lang ni Alvin sa beast core at mga labi ng half-step void stage na mabangis na hayop nang marinig niyang muli ang boses ng maliit na gintong daga. Hinayaan ng maliit na gintong daga ang daan sa harapan, at nagpatuloy na pumasok ng malalim sa primeval na kagubatan. Ang batang ito ay talagang na-addict dito. Mapait na ngumiti si Alvin habang sumusunod, medyo naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahil alam niyang maaaring makatagpo sila ng demonyong halimaw kapag nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa kailaliman ng primeval forest. Ang pinakamahinang demonyong hayop ay nasa unang antas ng void prying stage, at ang lakas nito ay kapantay ng maliit na gintong daga. Gayunpaman, ang maliit na gintong mouse ay may grade 6 na spirit sword na maaasahan. Hanggat hindi siya nakatagpo ng demonyong hayop sa ikalawang antas ng void prying stage o mas mataas, hindi siya dapat magkaroon ng labis na pressure. Pagkaraan ng maikling sandali, si Alvin at ang maliit na gintong mouse ay nakatagpo ng unang antas ng void prying stage na mabangis na hayop. Katulad ng naisip ni Alvin, ang unang antas ng void prying stage na mabangis na hayop ay ganap na hindi kayang tiisin ang isang sword strike mula sa maliit na gintong mouse. Sige, Little Gold, huwag ka nang lumayo pa. Si Alvin ay lihim na nagbuga ng malamig na pawis nang makita niya ang maliit na gintong daga na nais pa ring pumunta ng mas malalim sa primeval na kagubatan matapos patayin ang unang antas ng void prying stage na mabangis na hayop. Ang batang ito ay tunay na parang isang bagong panganak na guya na hindi alam ang kakilakilabot ng isang tigre. Marahil ay dahil sa naramdaman niya ang kaseryosohan sa mga salita ni Alvin, kahit na ayaw ng maliit na gintong daga, masunurin pa rin siyang huminto sa paggalaw, pagkatapos ay nag-flashback upang bumaba sa balikat ni Alvin. Buddy, ang ganda talaga nitong spirit sword. Ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Pwede ba wag mo akong tawaging buddy? Si Alvin ay bahagyang walang magawa, gaano man niya ito narinig, ang paraan ng maliit na gintong daga sa pagharap sa kanya ay hindi komportable para sa kanya. Hindi. Ang tinig ng maliit na gintong daga ay determinado at mapagpasyahan, nang walang anumang lugar para sa talakayan.
Kung tatawagin mo pa rin akong buddy, hindi kita tutulungang isulong ang grado ng iyong spirit sword. Nakangiti si Alvin habang nakatingin sa maliit na gintong daga, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kinang ng tuso, at may ekspresyon na nagsasabing nakuha kita. Ano ang pakinabang ng pagtaas ng grado? Ang mga salita ng maliit na gintong daga ay naging dahilan upang si Alvin ay hindi makapagsalita ng ilang sandali, tila ang batang ito ay hindi lubos na nakakaalam tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga sandata ng espiritu ng iba't ibang grado. Kasabay ng matiigang paliwanag ni Alvin, ang maliit na gintong daga ay naunawaan, at isang kaawa-awang kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata ng jade. Pero, walang alinlangan kang masamang tao. Bakit hindi kita matawagan ng ganyan? Kailan pa ako naging masama? Hindi nakaimik si Alvin. Tinitigan ng maliit na gintong daga si Alvin at dahan-daang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission. Tinulungan mo ang dalawang maliliit na ahas na ay bully ako noong nakaraan. Naglakas loob ka pa ring sabihin na hindi ka masamang tao. Natigilan si Alvin. Ngayon lang niya naalala na nangyari nga ito. Sa oras na iyon, binili niya ang maliit na gintong mouse mula sa auction sa Blackwing City. Nakakita na siya ng mga taong may sama ng loob, ngunit wala pa siyang nakikitang may sama ng loob hanggang sa ganito. Hindi kailanman naisip ni Alvin na ang maliit na bagay mula sa araw na iyon ay maaalala ng maliit na gintong daga ng napakatagal. Kung gayon, hindi ko sila tutulungang i-bully ka sa hinaharap, okay? Pinandilatan ni Alvin ang maliit na gintong mouse, at tahimik na sinabi sa kanyang puso, marahil, sa sandaling bumalik si Little Black at Little White, hindi na nila kakailanganin ang tulong ko para talunin ang Little Gold. Kung ganoon ano ang itatawag ko sa iyo? Alam ni Alvin na nakipagkompromiso ang maliit na gintong daga nang marinig niya ang boses nito. Since you call Kelly as Big Sister Kelly, then call me Big Brother Alvin. How about it, Kuya Alvin? Kahit na ang maliit na gintong daga ay masuwain, siya ay nagkaroon ng disposisyon ng isang bata pagkatapos ng lahat. Matapos niyang maranasan ang lakas ng espiritong espada, napuno siya ng pag-asa dito. Sa ilalim ng tukso ng high-grade spirit sword na ipinangako ni Alvin, siya ay ganap na walang laban at piniling magkompromiso. Sige, dapat tayong bumalik ngayon. Ang Sister Kelly mo dapat. Hindi pa tapos magsalita si Alvin nang malungkot ang mukha niya. Ang kanyang matinding espiritual na lakas na pinalawak niya ay malabo na nakadama ng nakakatakot na aura. Iyon ang aura ng pangalawang level na Void Prying stage na demonyong hayop. Tara na. Si Alvin ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, gamit ang lahat ng kanyang kakayahan at whirlwind, na tila nag-transform sa isang unos habang siya ay direktang kumikislap. Dumiretso ang kanyang destinasyon patungo sa panlabas na lugar ng Primeval Forest. Whoosh! Sakto nang tumakbo palabas si Alvin, isang nakakatalim na alulong ng hangin ang tumunog at isang napakalaking figure ang puwersahang hamarang sa dinadaanan ni Alvin. Kuya Alvin, nandito na. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay tumunog sa isang napapanahong paraan. Hindi napigilan ni Alvin na ibaba ang kanyang ulo at imulat ang kanyang mga mata. Nakita ko. Awo. Sa kasalukuyan, ito ay isang napakalaking lobo na nakatayo sa harap ni Alvin. Ang napakalaking lobo na ito ay isang buong 3 metro ang taas at ang dagwang bibig nito ay maaaring bumalot sa maraming Alvin. Pinakamahalaga, ito ay isang pangalawang antas ng Void Prying stage na demonyong hayop. Naramdaman ni Alvin ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso, at galit na pinandilatan ang maliit na gintong daga. Munting ginto, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa gusto mong pumasok sa Primeval Forest, hindi sana tayo makakatagpo ng lalaking ito. Ngayon ay malamang na mamamatay tayong dalawa dito. Bagamat ang maliit na gintong mouse ay nakapagbigay ng lakas ng 2,800 sinaunang mammoth kapag ginamit ang Grade 6 Spirit Sword, ang pangalawang level na Void Prying stage na demonyong hayop ay may lakas na maihahambing sa 3,000 sinaunang mammoth kapag sumasabog ng buong lakas nito. Kahit na ang maliit na gintong daga ay nagtataglay ng Grade 6 Spirit Sword, hindi siya tugma para dito. Patayin mo! Patayin mo!
Nanginginig ang mga tambol ng tainga ni Alvin, at ang nasa sabik na paghahatid ng boses ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa kanyang mga tainga. Patayin mo! Gagawin mo ba? Pinandilatan ni Alvin ang maliit na gintong daga at galit na sinabi. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Alvin na gumaan ang kanyang balikat, at narinig niya ang isang alon ng hangin na umaalulong, lumalabas patungo sa napakalaking lobo na demonyong hayop na nagtataglay ng kultibasyon sa ikalawang antas ng Void Priang Stage. Munting ginto. Ang mukha ni Alvin ay namutla, hindi niya akalain na ang maliit na gintong daga ay magiging napakatapang at direktang sisingilan. Nang si Alvin ay may ekspresyon ng pag-aalala at ang kanyang puso ay nag-alab sa pagkabalisa. Ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin. Habang ang maliit na gintong daga ay lumabas sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang isang espadang alulong, at 2,800 sinaunang mammoth na siluwet ang namuo sa kalangitan. Kasunod nito, mayroon talagang isa pang 500 sinaunang mammoth na siluwet na nag-condensed sa anyo. 406. Squeak squeak! Ang munting gintong daga ay nagbunsod ng napakalaking lobo na demonyong hayop habang itinaas niya ang grade 6 na spirit sword. Sa sandaling ito, ang origin energy ay bumagsak at nagngangalit sa ibabaw ng spirit sword. Kung titingnang mabuti, mapapansin na tila maraming violet na kidlat na mahirap pansinin na naghalos sa loob ng nagngangalit na origin energy. Ang violet na kidlat ay pumulupot sa origin energy at naglalabas ng mga bakas ng kakaibang aura. Tumili. Biglang tumili ang maliit na gintong daga, pagkatapos ay kumislap ang kanyang katawan, na naging isang araw na nag-iwan ng mabigat na busog, na kumikislap patungo sa napakalaking lobo na demonyong hayop. Ay! Ang napakalaking lobo ay agad na nagalit dahil sa pag-udyok ng isang maliit na bagay, at ang origin energy ay lumundag sa ibabaw ng matutulis na mga kuko nito at sila ay kumikislap na may nakakatakot na malamig na liwanag habang ito ay sumusugod patungo sa maliit na gintong daga, at ang mga kuko nito ay bumabalot patungo sa maliit na gintong daga. 3,000 sinaunang mammoth na silhouettes ang nabuo sa itaas ng napakalaking lobo, pagkatapos ay humarurot ang mga ito ng may matinding puwersa. Ingat! Malungkot ang mukha ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito, at hindi niya maiwasang bigyan ng babala ang maliit na gintong daga. Bang! Sa sandaling ito, isang mapang ipong kulog ang biglang sumabog. Sa susunod na sandali, ang daloy ng hangin sa kalangitan ay kumikislap at ang maliit na gintong daga ang mapanganib na nakaiwas sa pag-atake ng napakalaking lobo, umiwas sa gilid. Tila maraming violet na kidlat na mahirap pansinin sa loob ng origin energy na dumampi sa katawan ng maliit na gintong daga, at naglabas sila ng mga hibla ng kakaibang aura. Lakas ng kidlat. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Kanina, nang makita niya ang maliit na gintong daga na may lakas at ang dagdag na 500 sinaunang mammoth na silhouette na lumitaw sa kalangitan. Nahulaan ni Alvin na maaaring ito ang lakas ng force. Ngayon, halos nakumpirma na niya ito. Ang maliit na gintong daga ay talagang naiintindihan ang force. Bukod dito, hindi ito elementary force ngunit sa halip ay half-step advanced force. Sa eksaktong pagsasalita, ito ay half-step advanced lightning force. Ang lightning force ay katulad ng wind force ni Alvin at earth force ni Zhang Shouyong, lahat sila ay kabilang sa puwersa ng kalikasan at nagawang dagdagan ang opensa at bilis. Pareho silang nagmamay-ari ng opensa at bilis. Tulad ng pag-iwas ng maliit na gintong daga sa pag-atake ng napakalaking lobo kanina, ginamit niya ang half-step advanced lightning force sa kanyang mga paa at umasa sa pag-urong mula sa mga pagsabog ng kidlat na sinamahan ng kanyang sariling lakas upang umiwas sa tagiliran sa oras. Swoosh! May kung anong kumislap sa harap ng mga mata ni Alvin at nakita lang niya ang ilang sandali na lumiwanag ang liwanag at isang tainga na tumatagos na espada ang pumapasok sa kanyang mga tainga. Nahati ang daloy ng hangin sa kalangitan. Awo, sa halos parehong sandali, isang malungkot na alulong ang tumunog. Ngayon lang napansin ni Alvin na sa sandaling nakaiwas siya sa pag-atake ng napakalaking lobo, ang maliit na gintong daga ay tinarget ang lalamunan ng napakalaking lobo at tinusok ang kabuuan nito ng isang saksak. Ang lakas ng atake ng espada ng maliit na gintong daga ay maihahambing sa lakas ng 3,300 sinaunang mammoth.
Ang bilis ng espada ay isang bagay na mahirap abutin para sa napakalaking lobo na demonyong hayop na nagtataglay lamang ng lakas ng 3,000 sinaunang mammoth. Siyempre, ito ang pinakamahalaga dahil ang napakalaking lobo ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Kung hindi man, kahit na hindi nito nagawang iwasan ang hampas ng espada na ito, magagawa pa rin nitong igalaw ang leeg nito, at hindi ito aabot sa lawak ng pagdurusa sa nakamamatay na hampas ng maliit na gintong daga at direktang papatayin. Bang! Ang napakalaking figure ng napakalaking lobo na kumislap sa himpapawid ay bumagsak sa lupa habang sinamahan ng isang haligi ng dugo na bumulwak, at ito ay ganap na walang bakas ng buhay. Ang pangalawang antas ng Void Prying stage na demonyong hayop ay patay na. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay labis na nasasabik nang makita ang napakalaking lobo na napatay, pagkatapos ay dumating ito bago si Alvin at pinaikot ang kanyang mabilog na maliit na puwitan. Kuya Alvin, mabigat ako, tama ba? Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay walang kulang sa intensyon na humingi ng kredito. Mabigat. Nakatitig pa rin ang tingin ni Alvin sa napakalaking lobo na bumagsak sa lupa at naramdaman niyang parang nananaginip siya. Ang pangalawang level na Void Prying stage na demonyong hayop ay pinatay ng Little Gold ng ganoon lang. Hehe. Napakatanga ng asong ito. Ang tinig ng maliit na gintong daga ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa magandang panahon, na naging dahilan upang ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay hindi makapagpigil sa pagkibot. Aso. Ang Little Gold na ito ay talagang nagsabi na ang pangalawang antas ng Void Prying stage na napakalaking lobo na mabangis na hayop ay isang aso. Umiling si Alvin sa katinipon ng Beast Core ng napakalaking lobo, pagkatapos ay dinala ang Little Gold para maglakad palabas ng Primeval Forest. Big Brother Alvin, pinuhin mo ang isang spatial ring para sa akin. Ang mga mata ng maliit na gintong daga ay kumikislap na may kinang ng awa, at tumingin kay Alvin ng may pag-asa. Okay, I'll refine one for you pagbalik natin. Bahagyang matigas na tumango si Alvin, pagkatapos ay naging malaki ang maliit na gintong daga at dinala siyang lumilipad patungo sa lokasyon ng Megrez Peak, habang balak niyang direktang bumalik sa Stalactite Cave. Sa daan. Munting ginto, kailan mo naintindihan ang half-step advanced lightning force? Umupo si Alvin sa malambot na likod ng maliit na gintong daga at nagtatakang nagtanong. Hindi napigilan ng kanyang puso na tumibok nang maalala ang eksena kanina. Ang maliit na gintong mouse ay talagang naintindihan ang half-step advanced lightning force. Hehe. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay naglalaman ng bahagyang kasiyahan sa loob. Ito ang likas na talento ng ating Jade-Eyed Heavenly Mouse. Pagkatapos nating sumulong sa isang demonyong hayop, magagamit natin ang huling kidlat ng 6-9 Heavenly Tribulation para maunawaan ang Elementary Lightning Force. Gayunpaman, ang aking mga kalagayan ay tila bahagyang naiiba, at talagang naiintindihan ko ang half-step advanced lightning force. Si Alvin ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha nang marinig niya ang maliit na gintong daga. Ang Jade-Eyed Heavenly Mice ay karapat-dapat na tawaging Supreme Demon Beast sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Talagang nagawa nilang gamitin ang 6-9 Heavenly Tribulation para maunawaan ang force. Nakakaloka. Gayunpaman, mabilis na lumipat ang atensyon ni Alvin sa ikalawang bahagi ng sinabi ng maliit na gintong daga. Ang ordinaryong Jade-Eyed Heavenly Mice ay gumagamit ng 6-9 Heavenly Tribulation para maunawaan ang Elementary Lightning Force, samantalang ang maliit na gintong mouse ay naiintindihan ang half-step Advanced Lightning Force. May kaugnayan ba ito sa 10,000 years stalactite milk na natupok ng maliit na gintong daga? Palihim na nag-isip si Alvin sa kanyang puso. Sa lalong madaling panahon, dinala ng maliit na gintong daga si Alvin sa gilid ng Megrez Peak, upang tumayo sa hangin sa tabi ng nakatagilid na puno. Tumalon si Alvin sa tumagilid na puno at pumasok sa Stalactite Cave. Ang maliit na gintong daga ay naging maliit at sumunod sa kanya. Kung pino-pino ko ang isang spatial ring para sa iyo, malamang na hindi mo ito masusuot. Paano ito? Magpipino ako ng kwelyo para sa iyo, sabi ni Alvin sa maliit na gintong mouse bago nagsimulang maging abala. Ang isang grade 7 weapons craftsman ay nagawang pinuhin ang isang spatial ring.
Bilang isang grade 6 na weapons craftsman, kasama ng pagkakaroon ng panghabang buhay na halaga ng karanasan sa pagpipino ng armas ng Rebirth Martial Emperor, ang pagpino ng Spatial Ring ay isang piraso ng cake para kay Alvin. Hindi lang iyon, nagawa ni Alvin na maghinuha ng mga bagay mula sa kung ano ang alam na niya, kaya nagawa niyang ganap na maduplicate ang mga function ng isang Spatial Ring sa anumang accessory. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kwelyo ang lumitaw sa kamay ni Alvin. Gumamit ako ng mga espesyal na materyales na nagtataglay ng mahusay na pagkalastiko sa kwelyo na ito. Ang pagsusuot nito ay hindi makakaapekto sa iyong kakayahang maging malaki o lumiit. Pagkatapos niyang magpatulo ng dugo ang maliit na gintong daga at itatag ang pagmamay-ari sa kwelyo, inilagay niya ang kwelyo sa leeg ng maliit na gintong daga. Sa ilang sandali, natutunan ng maliit na gintong daga kung paano gamitin ang kwelyo, at pinanatili niya ang grade 6 na spirit sword sa kanyang kamay. Kaya gusto mong ilagay ng bagay na ito ang iyong grade 6 spirit sword dito. Umiling si Alvin at ngumiti. Kuya Alvin, hindi ito matatawag na spatial ring, tama ba? Ang maliit na gintong daga ay tuwang-tuwang inalog ang kwelyo sa kanyang leeg at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Oo, ito ay maaaring ituring na isang spatial color. Tumango si Alvin. Hindi mahalaga kung ito ay isang spatial ring o isang spatial color, mayroon lamang silang isang function, at iyon ay upang mag-imbak ng mga bagay na walang buhay. Sige, dapat ay nagising na ang Sister Kelly mo mula sa kanyang pagtatanim, puntahan natin siya. Dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga para umalis sa stalactite cave, at ngayon lang niya napansin na unti-unting lumalabo ang langit at dapit hapon na. Kakaalis lang ni Alvin sa tuktok ng Megrez Peak at kararating lang malapit sa Megrez Peak Trade Hall nang sumimangot siya. Sa malapit, isang figure ang tumigil sa kanyang paglalakad at tumingin sa kanya. Ang elder sa labas ng korte ng Megrez Peak, si Leong. Alvin, narinig ko na nasungkit mo ang unang pwesto sa martial competition ng 5 dakilang sekta sa pagkakataong ito. Tumingin si Leon kay Alvin nang may titig na parabang nakatingin siya sa isang walang katulad na kayamanan. Ang apoy ng kasakiman at nag-aapoy na pagnanasa na lumundag sa kanyang mga mata ay tila masusunog ang lahat ng bagay na maging abo. Isang 22 taong gulang na ika-4 na antas ng nascent soul stage na martial artist ang nakaintindi ng elementary wind force, at tinalo ang Saber Young Master ng 5 dakilang Young Masters para agawin ang una sa martial competition ng 5 dakilang sekta. Sa ganang kanya, ang lahat ng kaluwalhatian ni Alvin ay tiyak na nagmula sa Muscle Meridian Rebirth Scroll na iyon. So ano? Si Alvin ay walang pakialam na tumingin kay Leon pagkatapos ay umikot lampas kay Leon. Sa loob ng ilang sandali, ang karamihan ng mga disipulo ng Megrez Peak ay napalibutan at nagkaroon ng masayang mga ekspresyon. Congratulations, Senior Brother Alvin. Congratulations, Senior Brother Alvin. Congratulations, Senior Brother Alvin. Malinaw na narinig ng lahat ng mga disipulong ito ng Megrez Peak ang balita ng pag-agaw niya sa unang pwesto sa martial competition ng 5 dakilang sekta. Malungkot ang ekspresyon ni Leong habang nakatingin siya sa likod ni Alvin, at ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng mga bakas ng kasamaan. Alvin, hahanap ako ng pagkakataon. Tiyak na papatayin kita at aagawin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Ang kasakiman sa puso ni Leong ay halos sa punto ng kabaliwan. Kuya Alvin, ang taong iyon kanina ay tila may layuning pumatay sa iyo. Gusto mo bang tulungan kitang patayin siya? Ang immature na boses ng maliit na gintong daga na parang isang batang babae ay tumunog sa mga tainga ni Alvin, at ang mga bakas ng pananibik ay naghalo sa loob. Para bang ang pagpatay sa isang tao ay isang bagay na lubhang nakakaakit sa kanya. Si Alvin ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Ang little gold na ito ay talagang isang maliit na demonyo. Gusto ko rin siyang patayin. Pero hindi bagay ang lugar na ito. Pinigilan ni Alvin ang maliit na gintong daga. Kung ang maliit na gintong mouse ay gagawa ng paglipat dito, ito ay talagang magiging masyadong kapansin-pansin. Ayos lang kung walang background si Leon, dahil sa kanyang kasalukuyang katayuan sa mata ng pinuno ng 7-star sword sect, Jiho, ang pagpatay kay Leon ay walang kabuluhan.
Ngunit ang problema ay mayroong Guardian Elder sa likod nitong si Leong, at ang status ng Guardian Elder sa 7-Star Sword Sect ay katulad ng Sect Leader. Ito ay sa lawak na dahil sa mataas na seniority ng Guardian Elder, kahit na ang Sect Leader, Jiho, ay kinailangan silang tawagin ng magalang bilang Martial Uncle. May isip ni Alvin na kapag napatay ng munting gintong daga si Leon ngayon, tiyak na magdadala siya ng matinding problema sa kanyang sarili. Sa oras na iyon, kahit na gusto ng Sect Leader, Jiho, na protektahan siya, malamang na walang kapangyarihan ang Sect Leader. Okay, maghihintay tayo ng angkop na oras para patayin siya. Muling pumasok sa tainga ni Alvin ang voice transmission ng Little Gold. Ang tila immature na boses ng isang batang babae ay tila inosente at dalisay kapag narinig, ngunit ang nilalaman ng boses sa halip ay naging dahilan upang manginig si Alvin. Sa kabutihang palad, ang batang ito ay isang kaibigan at hindi isang kaaway. Umiling si Alvin at bahagyang natuwa sa kanyang puso. Hindi nagtagal, dahan-daang natapakan ni Alvin ang chain bridge na patungo sa main peak, Duby Peak para puntahan si Kelly. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.